Huwag mo akong pahiyain dito, ikaw na dating bilanggo, bulong ni Victor nang may kamandag, habang inihahanda niya ang sarili para sa handaan ng kumpanya. Palihim niyang inihanda ang papel ng diborsyo laban sa asawa ang asawang nakulong para sa kanyang kasalanan. Ngunit sa gabing iyon, ang tadhana ay walang awa na parurusahan, siya nang may katumpakan para sa bawat luha na nalaglak ng tapat na asawa niya. Itago mo ang iyong mga kamay ngang bilanggo habang nagpapagawa kang kape para sa aking nga bisita. Matalas ang boses ni Victor Reyes. Maririnig pa ang tambol ngang ulan sa labas ng malalaking bintana ng kanilang bahay sa Tagaytay nang may sara ang pinto ng opisina pagkatapos lumabas ang kuryer. Ilang sandali pa lang ay nagpapaalam na si Reyes kay ati. Pasamonte nang may ngiti ang ngiti niyang isang matagumpay na lalaki. Ngayon, bumagsak ang maskara. Pula ang mukha niya sa galit at pakasuklam. Hinablot niya ang puting tela ang napkin sa mesa at rubdubin ng malakas ang hawakan ng tasa na hinawakan ng asawa niya. Maraming taon na akong nagtatayo muli nga aking pangalan, bulong niya, hindi tumingin kay Ana. Unti-unti akong nagtatayo nga koneksyon. Kumakain ng almusal kasama ang mga senador at sekretaryo ngang estado, at ngayon naman sisiraing puri ngang iyong itsura ang lahat. Tinatamang-tama kang oryer na iyon pinapanot ang iyong napaklat. Bakit ka lumabas ng silid? Si Ana ay nakatayo sa may counter ng kusina, marmol ang ibabaw, malinis, malamig. Nakababa ang nakamay sa makabilang panik niya. Suot niya ang isang simpleng gray na sweater. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya nagpaalala sa kanya na si Victor mismo ang malakas na humiling ng bagong kape para sa bisita niya. Sa loob ng maraming taon, natuto na siyang tumahimik ng ganap. Anumang salita ay nagdaragdag lamang sa kanyang galit. Inihagis ni Victor ang napkin sa tray at naglagay ng kamay sa loob na bulsa ng kanyang may sukat na Amerikana. Inilabas niya ang gintong credit card at hinagis ito sa mesa. Ang plastik ay dumausdos sa makinis na marmol at huminto sa gilid ng mesa. Gabi ngayong ika-15 anibersaryo ng aming kumpanya. Najing tuyo at mapagutos ang boses ng aking asawa. Magdiriwang kami sa Grand Hyatt Manila. Utos ng CEO na dalhin ng lahat ng senior managers ang kanilang asawa. Iyon lang ang dahilan kaya dinadala kita. Lumapit si Victor. Amoy mahal na pabango at bagong pinlansa ang damit niya. Kunin ang cart na ito at pumunta sa mall. Bumili ngang itim na damit, mahigpit, walang detalye, mahabang manggas hanggang pulso. Wala ni isa sa aming board ng mga investor ang dapat makakita ng mga paklat na iyon, o mapag-alalahanang nasaan ka dati nakulong ang asawa ko. Tatayo ka sa anino at mananahimik sa buong handaan. Naintindihan? Naintindihan na, tugon ni Ana ng mahinahon. Mababa ang kanyang boses ngunit hindi nanginginig. Nakunot ang ni Victor parang lalong nakairita sa kanya ang katahimikan niya. Biglang lumiko at lumakat palabas ng hallway. Naiwang mag-isa si Ana sa malawak, malinis na kusina, kung saan hindi kailanman amoy lutong bahay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay, at binaba ang manggas ang gray na sweater. Lumabas ang malalim na paklat sa manipis niyang pulso. Hindi ito sugat sa labanan, ito ay alaala ng matagal na panahon ng paggawa sa pabrika ng damit ng bilangguan. Bumalik ang naalaala ng 10 taon na nakaraan, mabigat at nakakasikil. Noon ay hindi pa nagsusuot ang mahal na Amerikano si Victor. Ambisyoso siyang komersyal director sa isang maliit na kumpanya, palaging nag-alala. Matandaan ni Ana ang bawat detalyeng gabing iyon. Tumakbo si Victor papasok sa kanilang maliit na apartment, maputla ang muha, pawis na pawis. Nanginginig ang mga kamay niya. Nagpake siya ng mga financial papers na may malaking halaga, umaasang madadala at mababalik ang pera bago pamalaman, ngunit nabigo ang plano. Sinimulan ang investigasyon. Lumuhod siya sa harap niya, mismo sa gitna ng hallway, inilubog ang mukha sa kanyang kandungan. Umiyak siya ng humagulgol, binabasa ang luha ang damit niya. Ana, bilangguin nila ako, 10 taon sa isang espesyal na kulungan. Wala akong mabubuhay doon, sisirain nila ang aking espiritu, at ikaw bilang babay ay mas magiging mahirap. Ikaw ang nagtatrabaho sa accounting para sa akin, sabihin mo sa kanila na kasalanan mo ito. Palalabasin kita sa lalong madaling panahon, sumasampa ako. Kukuha ako ng pinakamahuhusay na mga abogado. Ayusin natin ang lahat. Si Ana, bulak sa habak at naif na pagmamahal, pumunta sa mga investigador. Buong-buong tinanggap niya ang responsibilidad. Mabilis ang pagtinish. Ang nga abogadong ipinangako ni Victor ay naging maliit na tulong lamang. Maikli at maliwanag ang hatol, 4 na taon sa isang tsomun na bilangguan. Sinaid ng kulungan ang huling pag-asa at lakas ni Ana. Naalala niya ang walang katapusang shift sa pabrika ng damit. Konkretong sahig. Nakakalamig na hangin. Magaspang na telangang gadamit pang trabaho na tinatahi nila ayon sa order.
Naging mapagaspang at punit-punit ang kanyang balat sa malamig na panahon at mabigat na trabaho, at ang doktor ng kulungan ay naglalagay lang ng alkohol at pinapabalik siya sa makina. Si Victor ay hindi dumalo sa kahit anong bisita. Ipinaliwanag niya na maari itong magpahiwatig ng kaunayan niya sa kaso niya. Tuwing 2 buwan, nagpapadala siya ng maikling sulat. Palagi itong nagtatapos ng isa. Anita, magtiis ka. Nagtatrabaho ako araw at gabi. Nagtatayo akong isang impreyong para sa ating kinabukasan. Malapit na itong matapos. Nagtiis siya. At nang lumabas siya sa pintuan ng bilangguan na walang dala at may papel ngang kalayaan, walang dumating para sunduin siya. Nagpadala si Victor ngang kanyang driver. Naging vice-presidente na siya ngang isang malaking korporasyon. May malaking bahay siya sa probinsya, may sariling security team at mga bagong mapanganib na kaibigan. Ang kanyang asawa, may record na, ay hindi angkop sa bagong maningning na buhay na ito. Naging pabigat siya isang kahihiyang batik sa kanyang perpektong profile. Inilagay niya siya sa bahay bilang isang walang kakayahang alipin, may isang kondisyon lamang, huwag lumabas kapag may bisita. Isang maalamat na pag-ulok ang pumatid sa inisip ni Ana. Nagliwanag ang screen ng naiwanang cellphone ni Victor sa marmol na mesa. Ang pangalan ng tumatawag Milanahka lumabas sa malaking titik. Tumingin si Ana sa screen. Wala siyang galit o panibuho, mayroon lamang mapait, malamig na pag-unawa sa katotohanan. Matagal na niyang alam ang mapakikiapit ng kanyang asawa. Si Milana ang kanyang personal na assistant, isang batang babae na determinado at ambisyosa. Madalas na makita ni Ana ang mahabang buhok na ginto sa Amerikana ni Victor at amuin ang matapang na pabango ng babae sa kanyang polo. Madalas itong mawala si Victor ng maraming araw na may dahilang negosyo o mahahalagang negosasyon. Dati ay lubhang nagdudulot ito sa kanya ang sakit, ngunit ngayon ay nagbibigay ito ang kalayaan. Mas maraming oras na ginagugol ni Victor sa mistress niya. Mas kaunti ang kanyang interes sa tunay na buhay ng kanyang asawa. Mabilis na bumalik si Victor sa kusina, kinuha ang telepono, tinanggihan ang tawag at sulyapan si Ana. Tinitiyak kung nakita niya ang pangalan. Nakita niyang walang reaksyon ang asawa, ayos niya ang kanyang tie. Papunta na ako sa opisina. Darating ang kotse para sayo ng alas 6 ng hapon. Maging handa ka at huwag mahuli. Malakas na nagsirado ang pintuan. Umalingaw-ngaw ang makinangang mahal na SUV at nawala sa gravel na daan. Naging tahimik ang bahay. Naghintay ng ilang minuto si Ana, pagkatapos ay kinuha ang credit card ng kanyang asawa sa mesa at umakyat sa ikalawang palapag. Duman siya sa malawak. Maliwanag na master bedroom at lumipat sa hallway. Malit ang silid niya. Orihinal na ginawa itong storeroom. Isang makitit na kama, isang simpleng aparador at isang maliit na mesa sa tabi ang bintana. Tinatawag ni Victor ang silid na ito na closet at ayaw niyang pumasok doon. Sigurado siyang nagiba si Ana sa bilangguan, naging mahina at takot, ginagawa lang ang mga chores at nagbabasa ang libre sa internet. Isiniksik ni Ana ang pinto, umupo sa mesa at binuksan ang luma at kaspang na laptop. Pagdaka ay nagbago ang kanyang katayuan. Tumuwit ang nga balikat niya, naging matalim, malinaw at matalam ang nga mata. Nawala ang mapaktiis na babae sa gray sweater. Isang mahinahon at may kakayahang manager ang nakaupo sa harap ng screen. Naglagay si Ana ng komplikadong multilevel na password at binuksan ang isang ligtas na sistema ng pamamahalang pananalapi. Kaunting tao ang nakakalam. Ngunit ang pinakamalaking charitable foundation ng bansa, mga pakpak ng pag-asa. Ang samahang nagligtas ng daan-daang buhay at namamahalangang daan-daang milyong piso ay may 2 direktor. Si Svetlana, malapit at tanging kaibigan ni Ana, ang opisyal na mukha at tagapagsalita sa media. Ngunit ang estratehista sa likod ng kurtina, ang tunay na tagapagtatag ay si Ana. Mula sa maliit na silid na iyon, ginugugol niya ang ngagabing nagtatayong ang komplikadong logistics chain para sa transportasyon ng mahahalagang gamot. Siya ang nagsasagawang alihim na negosasyon sa magadayuhang klinika at kontrolado ang bawat sentimo ng donasyon. Inililihim niya ang kanyang pangalan hindi lamang dahil sa rekord niya. Inililihim niya ang foundation mula kay Victor. Kung malaman ng kanyang asawa na dumaraan ang para sa kanyang nakamay, agad itong kukunan niya. Para sa kanya, wala nang anumang sagrado. Isang mensahe mula sa secure messaging app ang lumabas sa sulok ng screen, isinulat ni Svetlana. Ana, magandang umaga. Matagumpay na nailipat ang pasyente sa ospital sa Singapore. Nakasikidule na ang operasyon negabata bukas. Nagawa natin ito. Malalim na huminga si Ana, parang biglang naalis ang bigat sa kanyang dibdib. Naligtas ang isa pang buhay ng bata. Mabilis siyang nagsulat ng tugon, salamat sa Diyos.
Tingnan ang tiket para sa inangang bata. Nagsulat muli si Svetlana. Mabagal na lumabas ang ngatitik sa screen, parang nagalangan kung dapat bang isulat. Anita. Mayroon na yung gabi na seremonya ng pambansang parangal. Grand Hyatt Manila, pangunahing bulwagan. Nominado tayo. Hinihinging organisasyon ang pagdalo ng tagapagtatag. Alam ko na may handaan din ang parent company ni Victor doon. Ito ang perpektong pagkakataon. Huwag kang magtago. Karapat dapat kang marinig ng lahat ang katotohanan. Handa ka na bang alisin ang maskara? Matagal na tiningnan ni Ana ang glowing na linya. Naalala niya ang mukha ng asawa niya nitong umaga. Naalala niya ang utos na itago ang kanyang mga kamay. Naalala niya ang malamig na silit ng pabrikang damit at mga taon ng kahihiyan sa bahay na ito, kung saan araw-araw sinasabi sa kanya na walang silbi siya. Ngayong gabi, ang pinakamataas na uringang lipunan sa lungsod ay magtitipon sa Grand Hyatt Manila, ang mamismong senador at investor na takot ni Victor na mapahiya. Inilagay ni Ana ang daliri sa keyboard, tiwala at determinado. Pupunta ako doon, Sveta, nagsulat siya. Handa na akong tanggapin ang aking na anak. Isinara niya ang laptop at pumunta sa aparador para magbihis bago pumunta sa mall. Kailangan niyang bilhin ang tamang damit na gusto ng kanyang asawa. Itim, mahinahon at formal. Ang damit na isusuot niya ngayong gabi upang ilubong ang kanyang nakaraan magpakailanman. Maingge at masikip ang shopping center sa Glorieta. Nagmamadaling nagdaraan ang matao sa mga maliliwanag na tindahan, nagdadala ng nga bag, abala sa sariling mga iniisip. Dahan-dahan si Ana sa gitna ng mataong iyon, halos walang napapansin sa kanya. Mahigpit na hawak niya ang gintong credit card ng asawa sa bulsa nga Amerikana. Init na init ito sa kanyang makamay, nagpapaalala ng kahihiyang nangyari nitong umaga. Nabili na niya ang damit. Isang simpleng itim na damit, mahabang manggas at mataas na lik, gaya ang iniutos ni Victor. Nasalop ito ang isang papel na bag, mabigat sa kanyang braso. Marami pa ring oras bago dumating ang gabi, at kailangan pang ayusin ni Ana ang kanyang buhok. Hindi siya pumunta sa mamahaling salon sa itaas na palapag, kung saan ang mga asawa ng negosyante ay gumagastos ng kalahating buwanang sahot para sa isang hairstyle. Ibinibigay ni Ana ang lahat ng opisyal na bayad niya mula sa foundation sa mamahirap, at matagal na siya hindi humihingi sa asawa para sa personal na pangangailangan. Sa ilalim na palapag, sa tabi ng isang laundry at tindahan ng sapatos, isang maliit na tanda ang nagpapahiwatig ng isang simpleng salon. Itinulak ni Ana ang salaming pintuan. Sa loob, amoy ng mura na hairspray at green apple shampoo. Lumang vinyl ang sahig, ngunit kintab na kintab ang mga salamin. Hello po. Isang payat na batang babae na nagsusuot ng itim na apron ang tumayo para salubungin siya. Mukhang wala pang 20 taon ang edad niya. Malaki at bahagyang naif ang mga mata niya, mayos ang ngiti, bukas at magili. Olya ang nakasulat sa nametak na may mayos na sulat kamay. Gugupit po ba kayo o ayos ng buhok? Libre po kami ngayon. Ayos lang ang buhok, sagot ni Ana. Hinubat niya ang Amerikana, ibinit sa simpleng metal na hook, at umupo sa upuan sa harap ng lababo. Ihilik po ang ulo, malambing na sinabi ni Olya. Binuksan ng batang babay ang gripo, sinubukan ang temperatura gamit ang kanyang pulso, at pagkatapos ay maingat na pinapatakbo ang tubig sa buhok ni Ana. Hindi mainit, hindi. Sapat lang. Salamat sa iyo. Ipinikit ni Ana ang kanyang mga mata. Mainit at mahinhin ang madaliring manlalarong buhok na nagmamasang kanyang ulo. Sa simpleng khalaw ng estranherong ito, naroon ang tunay na pakalaka na halos nakahikop sa kanya. Sa nakaraang ilang taon, hindi na siya sanay sa pagiponga ibang tao na hindi nagiging inkomodidad o pakasuklam. Matagal na umiwas si Victor sa lahat ng pisikal na kontak, parang may ketong siya. Pagod ka ba? Bigla na lang mahinang nagtanong si Olya, maingat na nahuhugas ng sabon. Hindi ito parang tanong, parang simpleng pakikiramay ng isang tao. Napakamungmunga mata mo. Alam mo, palagi sinasabi ang lola ko, kung malungkot ka, dapat maligo. Dala-dalang tubig ang lahat ng negatibo. Binuksan ni Ana ang mga mata at tumingin sa nakabaliktad na mukha ang batang babay. Matalino ang lola mo. Bahagyang nangulok ang sulok ng bibig niya. Binalot ni Olya ang buhok ni Ana sa malambot na tela at tinulungan siyang lumipat sa pangunahing salamin. Mahinahon ang trabaho ng batang babay, walang ingay. Hindi siya nagtanong ng nga hindi angkop na tanong, hindi nagpilit ng mas mahal na serbisyo, basta maingat lang na sinusuklay ang basa na buhok, maingat na hindi pinapaliko. Tumingin si Ana sa kanyang refleksyon sa salamin. Maputlang kutis, madilim na kulop sa ilalim ng mata,
at mahigpit na ipinagsasama-samang labi ng isang babaeng sanay sa pagtitiis. Biglang tumunog ang kampanilya sa pintuan. Malakas na nagsilado ang salaming pinto. Ang tahimik na espasyo ang salon ay napuno ng malakas na boses, matataas na takong, at matagos na pabango. 3 babae ang pumasok. Nagsusuot ng fur coat at fox fur. Hawak ang makintab na branded bags na ang halaga ay lampas sa taunang kitangang maliit na salon. Kakastropya ito, nagrereklamo ang matangkat at brown-haired na babae, tinitingnan ang lumang tile na sahik ng may pakasuklam. Iris, makakalimutan mo ba? Nakaupo na ako sa upuan, nakalagay na ang face mask, saka biglang bumaksak ang tubig mula sa kisame. Nasira ang tubo sa itaas na palapak. Nakakatakot, Alina. Sinabi ngang ikalawang maputing babae, ang ngalabi ay hindi natural na napalaki. 3 oras na lang at nasa Grand Hyatt na tayo para sa handaan. Kailangan pa naming bumaba dito sa ilalim. Nakibit mata si Olia nang nakita ang maingay na grupo. Magandang hapon po, maingat na sinabi ngang batang babay. Ano po ang kailangan ninyo? 3 hairstyle agad, putol ngang ikatlong babay na may neck brace, hinagis ang furchot niya sa waiting chair. At subukan mong huwag masunog ang kahit ano. Kulang na ang oras. Umupo sila sa mabakanteng upuan sa makabilang panig ni Ana. Nagmadali ang mga manggagawa sa salon para matugunan ang mga biglaang VIP na bisita. Ang nga babaeng iyon, kahit hindi man tumingin kay Ana na nakaupo sa ilalim ng simpleng gray na balabal, ay nagpatuloy sa kanilang maingay na pag-usap na pinutol ng baha. Tumingin ng diretso sa unahan si Ana. Nakilala niya si Alina. Asawa ito ni Arkady, ang CFO sa kumpanya ni Victor. Ilang beses na nagdala si Victor ng ngalarawan mula sa mga inuman ng kumpanya, at laging si Alina ang pinakakapansin-pansin puno ng brilyante. Narinig mo na ba ang pinakabagong sismis tungkol kay Sobolev? Hindi kumibo si Ana nang marinig ang pangalan ng asawa niya. Bahagyang naging mas matalas ang mata niya. Si Olia, nakatayo sa likod niya na may blow dryer sa kamay, ay biglang natigilan din. Nakita ang batang babay ang paktitite ang likod ng kanyang customer, kahit walang emosyon ang mukha. Si Victor ba? Nagsalita ang maputing babae na si Iris. Ngayong araw pipirmahan niya, ang kontrata kay Romanovich magiging halos katuwang na niya ang CEO. Kontrata lang iyon, mahinang tumawa si Alina, tinitingnan ang sarili sa salamin. Nagutos ang CEO na lahat ng board member ay dumalo ngayon kasama ang asawa, walang pagbubukot. Ito ay pangpamilyang event para sa mga investor. Kaya naman, hindi naunawaan ng ikatlong babae. Kasi, Neneng, kailangang dalhin ni Victor ang kanyang kriminal na asawa sa publiko. Lumutang ang nasalita sa hangin. Si Olia ay aksidenteng napadayti ang plastik na suklay sa balikat ni Ana at bahagyang huminga ng malakas, nagulat. Bahagyang yumukot si Ana sa harap ng salamin. Okay lang. Ituloy mo. Halos nakisubsob si Iris sa harap. Siya ba iyon? Akala ko itinago niya ito kahit saan, o pinalis na niya matagal na. Sinabi ni Arkady na nakulong siya sa panloloko. Isang magnanakaw. Tama, masayang sinabi ni Alina. Maraming taon nang sinisikap ni Victor na mapawi ang kahihiyang iyon ng kasal na ito. Isipin mo kung anong uringang tao ang dadalhin niya sa Grand Hyatt ngayon. Nakatungkot na yun saan sa subdivision, tumatahing ang guwantes. Walang estilo, walang galang. Siguradong uwi siya sa damit na binili sa palengke at mauwi sa sulok. Bakit siya, kawawa, ganun ang pakmalas sa kanyang unang asawa? Nagpatuloy si Ana na tumingin sa salamin. Ganap na kalmado siya sa labas. Wala kahit isang kalamnan ang gumalaw sa kanyang mukha. Ang makamay lamang niya, sa ilalim ng balabal, dahan-dahang naging magkakamao, itinatago ang maputing peklat sa pulso. Nakikinig siya sa mga babaeng ito na hindi kailanman nakaranas ng kahit isang araw ng tunay na trabaho o isang sandali ng tunay na takot, na madali at walang pag-isip na hinahatulan ang kanyang buhay. Hinahatulan nila ito batay sa hitsura, batay sa sismis, batay sa mga maruruming kasinungalingan na pinalat ng kanyang asawa saluk ng maraming taon para lumabas na biktima siya. Ngunit siguradong mapalat siya, sa ikalawang asawa, nagtatawang nagsabi si Iris. Si Milanaka ay nandun din sa handaan ngayong gabi. Nakita mo na ba ang bagong damit niya? Siyempre na, nagiling si Alina. Kwento sa akin ng paulit-ulit. Nag-order si Victor ng eksklusibong damit para sa kanya mula Maynila. Pula, sexy na tela, nakabukas ang likod. Alam ng babaeng iyon ang kanyang halaga. Bulong-bulong ni Arkady sa akin kagabi na pagkatapos ng pagsasama-sama ng assets, balak ni Victor na magdiborsyo. Tapos na ang usapan.
Palalasin niya ang isa at agad napakasalan si Milana. Si Olya, nanak susuklay ng buhok ni Ana, naging maputla. Hindi alam ngang batang babay ang nga pangalan, hindi niya naintindihan ang nga komplikadong buhay ng ibang tao, ngunit nararamdaman niya ang masamang enerhiya nga salita. Nasalubong ni Olya ang tingin ni Ana sa salamin. Puno ang tunay na gulat at awa ang mga matang batang manlalaro ang buhok. Naintindihan niya ang lahat. Naintindihan niya kung sino ang nakaupo sa upuan niya. Dahan-dahan na inilagay ni Olya ang kamay sa balikat ni Ana, parang gusto niyang protektahan siya mula sa maruruming ilok na ito. Halos hindi kapansin-pansin ang galaw na iyon, ngunit tumugon si Ana ng may mahabang tingin puno ng pasasalamat. At gagawin niya ang tamang bagay, nagpatuloy si Alina, natatamasa ang sarili niyang boses. Bakit kailangan ng isang lalaking may posisyon na iyon ng isang babaeng may plaka? Kailangan niya ng isang batang, magandang babae na marunong magpakita sa lipunan at ang isa pang ito ay pag-aksaya ng panahon. Muli itong nabuksan ang pintuan ng sala. Sa pagkakataong ito, maikling at banayat na tumunok ang kampanilya. Isang babae ang pumasok sa sala. Kaiba siya sa maingay na tatlong ito. Hindi siya nagsusuot ng magarbong damit na may logo o mabigat na alahas. Suot niya ang simpleng ngunit perpektong sukat na beige na cashmere coat. Ang kulay abong buhok ay mayos na nakasuklay pa atras, tuwid at halos marangal ang katayuan. Ang kanyang muka ay guhit-guhitan ng kulubot, ngunit ang maitim at autoritatibong matalim na mga mata ay agad na pinatahimik ang buong silid. Si Tamara Reyes Villanueva, asawa ni Igor Villanueva, ang mismong pangunahing stockholder na ang pirmang Gayong Garaw ay nagdesisyon sa karera ni Viktor Sobolev. Si Alina, na nakita ang naparating ng babae, ay biglang huminto. Nawala ang mapakmataas na ngiti at pinalitan ng mapakpala. Tamara Reyes Villanueva, malambing na nagsalita si Alina, sinubukang tumayo mula sa upuan. Kay bihirang pakikipaktipan, nabaharin ba ang itaas ng inyong palapag? Dahan-dahang naktanggal ng butones ang kanyang coat si Tamara Reyes Villanueva. Sulyapan niya si Alina, pagkatapos si Iris. Ang tingin ay walang kasamaang kalooban, mayroon lamang malalim na pagamak ng isang babaeng naiintindihan ang tunay na halaga ng gabagay. Magandang hapon. Alina, mababa ang boses ang matandang babae, ngunit mayroon timbang ang bawat salita. Oh. Sinabi niyang manager na bumaba na ako dito. Lumapit siya sa isang bakanteng upuan, na nanatiling may suot angkot, at tumayo sa tabi, kamay nakaatang sa likod ng upuan. Narinig ko ang bahagi ng inyong pag-usap, sinabi ni Tamara Reyes Villanueva. Naging tahimik ang salon ng hairdresser nang marinig lamang ang pagugoy ng lumang ref sa ilalim. At kung tutusin, nakahiya akong kasama sa parehong silid. Naging pula ang muka ni Alina. Yumukot si Iris, nagpanggap na tinitingnan ang sariling kuko. Nakaupo kayo rito, nagsitsismis tungkol sa damit at buhay ng iba, nagpatuloy ang asawa ng stockholder, mahinahon ang boses. Tinatawag ninyo na walang kwenta ang isang babaeng wala kayong alam. Ang alam ninyo ay ang pahugas ng damit at pagmamayabang ang biniling ni asawa sa inyo. Tamara Reyes Villanueva, sinisikap lang naming ipaliwanag ang aming sarili, nagsalita si Alina, ngunit nahirap siya sa ilalim ng mabigat na tingin ng isa. Tumahimik ka, Alina, mas mabuting tumahimik. Ngayong gabi pupunta ka sa Grand Hyatt para uminom en champagne at ipakita ang iyong managa brillante. Ngunit alam mo ba na ngayon sa katabing bulwagan, nagbibigay sila ng pambansang parangal sa kababayhan, nanahimik sila. Ibinibigay ang parangal sa mapakpak ng Pag-asa Foundation. Mahinahon na sinabi ni Tamara Reyes Villanueva, ngunit isang hindi kapanipaniwalang pagyanig ang lumabas sa kanyang boses. Kung hindi dahil sa foundation na iyon, hindi na magiging buhay ngayon ang aking pamangking si Sasha. Sinabi ng lahat ng doktor dito na tapos na, maganda na kayo. Napatigil si Ana na nakaupo ilang metro lamang ang layo. Naalala niya si Sasha, naalala niya ang medical chart niya, ang managabing walang tulok sa harap ng monitor, naghahanap ng klinika sa Singapore na handang magsagawa ng pinakakomplikadong operasyon sa puso. At hindi ang aming pera ang nagligtas sa kanya, seryosong sinabi ni Tamara Reyes Villanueva. Naibukot ang aming account dahil sa burokrasya. Hindi namin nailipat ang pera sa tamang oras. Mahalaga ang bawat oras. Ang buong logistics, ang buong paglilipat ng pera inorganisa ng tagapagtatag ng foundation, isang babaeng hindi alam ng sinuman ang pangalan. Inamin sa akin ni Svetlana, ang direktor, kamakailan. Nagtago ang babaeng kiyon ng maraming taon. Para sa unang espesyal na donasyon para sa anak ng iba, ibinanta niya ang natatanging alala ng kanyang ginaisang antikong kuwintas. Nagligtas siya ni Beshuzbata. Alina? Chinchsute. Tinanggalan ng tingin ni Tamara Reyes Villanueva ang nakapaligid na mga taong tahimik.
Iyon ang tunay na elite. Isang babaeng tahimik na nagliligtas ng mundo habang nag-usap kayo kung anong damit ang isusuot ng mistress ng isang tao. Sana ay isang araw ay makita ko ang tagapagtatak ng foundation na iyon at yumukot sa kanya. Naging pula ang mukha ni Alina. Suming siya sa kanyang upuan, na bigla na lang napaktanto ang katamisan at kabaliwangang pag-usap na nakalipas. Kinabahan si Iris at pinaglaruan ang dulong ng balabal. Muli ay napaligid ng katahimikan ang sala, ngunit sa pagkakataong ito hindi ito magaan at walang laman, ito ay mabigat at nakakasikil. Inalis ni Tamara Reyes Villanueva ang kanyang kot at umupo. Tumingin si Ana sa salamin. Sa unang pagkakataon sa mahabang araw na punong sakit, humina ang tensyon sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa kanyang makamay, nakatago sa ilalim ng tela. Ang makamay na ito ay walang brilyante, walang gintong relo. Peklat-peklat ang ito dahil sa kasalanan ng iba at pahirap ng trabaho. Ngunit ang makamay ding ito ang nakpirmangang nga payment order na nagbibigay ng buhay. Ang katotohanan ay laging lalabas sa wakas. Gaano man nila subukang ilibing ito sa makapal na alikabok. Pinatay ni Olia ang blow dryer. Tapos na ang buhok. Ang buhok ni Ana, malinis at makintap, ay bumagsak sa kanyang mabalikat sa malambot na alon, inilalagyan ng ito ang maputlang ngunit kahangahangang kalmadong mukha. Tumingala si Ana. Sa salamin, nasalubong niya ang malamig na tingin. Isang ngiti ang lumabas sa bibig ni Ana, hindi pilitang, hindi mapagiganti, ngunit tunay, maliwanag, at napakainit. Ang ngiting iyon ay nagtataglay ngang kapatawaran ng isang tumatandang, matalinong tao sa harap ngang maliit na insulto. Hindi mapigilang ngumiti rin si Olia, at ang luha ay lumabas sa kanyang mata. Inalis ni Ana ang kanyang balabal. Tumayo siya. Pinantay ang mga kulubot sa simpleng gray sweater. Pagkatapos ay lumapit sa reception counter. Naglabas siyang pera mula sa bulsa, ang huling cash na nakalaan para sa mga maliit na gastos eng buwan, at inilagay ito sa counter. Maraming beses ito eng halaga eng hairstyle. Para sa iyo ito, Olia, mababa pero sapat na marinig ngang lahat sa salon, sinabi ni Ana. Para sa magintong kamay at mabait na puso. Ingatan mo ito. Bihira na yon. Namula si Olia, sinubukang tumanggi, ngunit mahinahon na hinipon ni Ana ang palat ng kamay niya, pinigilan siya. Nagbihis si Ana ng Amerikana, kinuha ang papel na bag na may itim na damit na binili para sa asawa, at lumakat patungo sa labasan. Habang dumadaan sa tabi ng upuan ni Tamara Reyes Villanueva, uminto siya sandali. Sulyapan siyang asawang stockholder, isang magalang na tingin sa babaeng damit, simpleng damit, ni hindi niya alam kung sino ang nakatayo sa harap niya. Bahagyang yumukot si Ana bilang paggalang at lumabas ng sala. Matagal pang gabi ang naghihintay sa harap. Isang gabing plano ni Victor Reyes na mananalunan. Isang gabing plano niyang burahin si Ana mula sa kanyang buhay magpakailanman. Lumakad si Ana pababa ng maingay na hallway ng shopping center. Ang likod niya ay nagtutuwid sa bawat hakbang. Hindi na siya isang walang magawa at takot na umaasa. Handa na siya. Handa na siyang lumabas sa dilim. Tinanggap ng Grand Hyatt Manila ang nabisita nito ng may kagandahan. Sa labas ng mataas na revolving doors, ang malamig na gabi ay nagbibigay ng daan sa mainit na espasyo, puno ng amoy ng mahal na pabango at sariwang putol na bulaklak. Isang string quartet ang nagtutuknong malambing na musika sa ilalim ng mataas na kisameng ng Grand Ballroom, nakatutulok sa makristal na anyo ng malalaking chandelier. Pumasok si Ana sa pintuan, nararamdaman ang makapal na itim na telangang bagong damit na mahigpit na nakalihangang kanyang galaw. Perpektong akma ito. Nakatago ang dalawang braso hanggang sa pulso at nakatago ang lik sa likod ng mataas na kelyar, ginagawa siyang maging bahaging ng dingding seryoso at diskreto. Gaya ngang gusto ngang asawa niya, humakbang si Victor ng kalahati, walang tigil na inayos ang chaps eng putong-puting polo, nag-alala ang sumisinag sa kanyang paligid. Ang kanyang makilos ay kulang sa tiwalang isang may kakayahan, sa halip ay nag-aalalang parang takot mahalata. Nahanap siya sa paligid ng angkop na mukha ang mga mismong tao na ang kanyang pag-unlad ay nakasalalay pagkatapos ng pagsasama-sama ng sets ng korporasyon. Nakakitang maliit na grupong mga senior manager sa pintuan ng banquet hall. Biglang huminto si Victor. Mabilis na sulyapan niya si Ana, parang sinusuri kung may hindi maliwanag pa. Tayo na, sinabi niya, hinawakan ang siko niya. Mahigpit ang hawak niya, halos masaktan siya. Dinala niya siya sa pagitan ng maliwanag na display ng bar at pinatigil siya sa likod ng isang malaking haligi ng marmol, malayo sa pangunahing agos ng tao. Malamlam ang liwanag, nawawala sa makapal na madilim na kurtina. Dun ka lang, bulong ni Victor, malapit sa tainga niya.
Huwag kang lumabas kahit ang presensya mo lang ay pahiyain na ako. Pupunta akong makipakamay kay Arkady at sa mga investor. Upo tayo sama maya. Kung may magtanong kung sino ka, ngumiti ka lang at sabihing masakit ang ulo mo. Huwag kang magsalita. Binitawan niya siya at lumisad sa maliwanag na espasyong Grand Ballroom, agad na naglagay ng malaki at mapakaibigan na ngiti, na nanatili si Ana sa dilim. Sumiksik siya sa malamig na marmol na dingding at huminga ng malalim, regular. Hindi siya natatakot, hindi rin hiya. Ang mahinahon at kalkuladong, makinananak po proseso, na milyong-milyong transaksyon, sa gabi, ay patuloy na gumagana sa loop niya. Kailangan lang niyang hintayin ang tamang oras. Tingnan mo yung nakataboy doon sa sulok. Mainit at mapangtukso ang boses ng babae. Dahan-dahang lumiko si Ana. Lumapit si Milana, dahan-dahang umugoy ang balakang. Suot niya ang mismong pulang silk dress na maraming pinag-usapan sa salon. Ang tela ay mahigpit na nakalihang kanyang katawan, inilalantat ang likod at mga balikat. Isang manipis na diamond necklace ang kumikislap sa paligid ng kanyang lig. Regalo ni Victor dahil natapos niya ng mahusay ang isang takdain. Nang makita ang kanyang asistan, agad na humiwalay si Victor mula sa grupo ng katrabaho at lumapit sa kanya. Sa isang sandali, nalimutan niya kung nasaan siya. Lumipat ang kanyang paningin sa hubat na balikat ni Milana. Hinawakan niya ang kamay nito ng may pagmamayari, dahan-dahan, halos walang bigat, hinipo ang makasukasuan ng madaliri nito. Napakaganda mong tingnan, bulong niya, pagkatapos mabilis na sinulyapan ang haligi kung saan nakatayo si Ana. Inayos niya ang kanyang tiye. Mila, maghintay ka sandali. Kailangan kong kumuhang champagne. Malapit nang dumating si Villanueva. Mabilis na nawala si Victor sa karamihan, papunta sa bar. Hindi niya man lang inaalok ang asawa ngang inumin. Pagkatapos mawala sa paningin ang asawa, nagbago ang mukha ni Milana. Nawala ang mapaglaruang, mapanukso ng ngiti, pinalitan ngang isang masamang, mapangsangkot na ngiti. Humakbang siya ng 2 hakbang papunta, lumasop sa pribadong espasyo ni Ana. Matapang na mabango ang pabango, direktang umagos sa ilong ni Ana. Kaya, Ate Bilanggo. Ibinaba ni Milana ang boses niya sa isang masamang bulong, parang sawa na sa maginhawang buhay. Bakit hindi mas maliwanag dito pagkatapos lumabas ng kwartel? Tumingin pababa si Ana sa kanya. Sa mata niya ay walang galit o put mayroon lamang malamig, mausisa na tingin. Ngayon pipirmahan ni Vitia ang kontrata kay Villanueva, nagpatuloy si Milana, nasisiyahan sa kapangyarihang nararamdaman niya. At bukas ay magpaproseso na siyang diborsyo. Handa na ang lahat ng papel sa menega abogado. Hindi man lamang tiknang ang iyong gamit palabasin kaniya ng may isang maleta lang. Kaya sanay ka na ulit sa linya sa pila para sa kainan ng bilangguan, Ninchenko. Ang lugar mo ay sa tabingang tanyong, hindi sa tabingang lalaking katulad ng isa. Inaasahan ni Milana ang luha, haling-haling, isang sampal, isang paktakas. Gusto niyang makita ang simpleng, gray na babae sa mataas na kelyar na damit na gumuguho. Hindi tumanggi si Ana. Dahan-dahan siyang kumipas at nagsalita. Ang boses niya ay mababa ngunit mabigat at may bigat na naging sanhi sa walang malay na pag-atras ni Milana. Nakakita na akong lahat ng uringang tao sa kulungan, mahinahon na sinabi ni Ana. May mga magnanakaw, may mga manloloko, maging mga mamatay tao. Ngunit alam mo ba ang pakakaiba nila sa iyo? Nangalit si Milana. Naging makitid ang mata niya ng may banta. Kahit ang pinakahamak sa kanila ay may mas maraming dangal at dignidad kaysa sa iyo, anak. Nagdadala kang anak nga asawa nga iba at ipinakmamalaki mo pa iyon. Naawa ako sa iyo. Puno ngang put ang bawat salita. Napatahimik si Milana. Kumalat ang pulang batik sa lik niya, sinisira ang perpektong makeup. Nagbukas ng bibig siya para humiyaw ng insulto, ngunit sa mismong sandaling iyon lumabas si Victor sa gilid niya na may 2 baso ng champagne. Ano ang pinag-usapan ninyo? Nagtatanong siya, nagpapanggap na masaya, iniabot ang baso kay Milana. Ay, ganun lang, binatak ni Milana ang baso mula sa kamay niya, muntik na mabuhos ang inumin. Pinag-usapan namin ang pagkakaiba ng pagpapalaki. Tara na, Victor, nainitan ako dito. Biglang lumiko at lumakad papunta sa pintuan ng banquet hall. Tumingin si Victor sa kanya ng may pag-alala, pagkatapos ay inangat ang mabigat na tingin kay Ana. Ano ang sinabi mo sa kanya? Bumasong nagsabi siya. Ang katotohanan, mahinahon na sumagot si Ana. Oras na nating umupo. Victor. Inimbitahan ng direktor ang bisita. Masikap ang malawak na banquet hall. Ang nga nagsusuot ng puting guantes na taga-silbi ay dumadaos-dos sa pagitan ng nga bilok na mesa, nagbubuhos na alak.
Ang naupuan para sa pamamahalaang korporasyon ay mas malapit sa gitna, na may magandang tingin sa entablado. Umupo si Ana sa itinalagang lugar niya. Umupo si Victor sa tabi niya, buong-buo na itinataguyil ang kanyang sarili. Umupo si Milana sa susunod na mesa, paulit-ulit na sumisinag sa kanila ng may malamig at galit na tingin. Sa kanan ni Victor ay si Arkady, ang CFO, na bumaba sa upuan. Isang malaking lalaki, mapulang mukha, halos 50 taon ang edad, huminga siya ng malalim, inaayos ang kanyang tiet agad na iniabot ang kamay sa mga pampagana. Ang pag-usap sa hapagkainan ay mahinahon. Pinag-usapan nila ang presyo ng stock, ang paparating na pagsasama-sama at panahon, hanggang sa sumenyales ang isa sa manager patungo sa malalaking dobleng pintuan sa dulo ng bulwagan. Alam ba ninyo na ngayon ay may event din sa katabing Catherine Hall? Nagtanong ang batang sales manager. May ibinibigay silang pambansang parangal sa mga benefactor. Nandun na ang lahat ng national TV camera. Malakas na natawa si Arkady, nagpapakita ng pagamak. Ngumuya siya ng karne, uminom ng kaunting alak, pagkatapos ay sumiksik sa kanyang upuan. Mga benefactor. Mabagal niyang sinabi ng may hindi nakatagong pagamak. Kilala natin ang mga benefactor na iyon. Nakakatawa. Nanahimik ang buong mesa, nakikinig sa CFO. Gusto ni Arkady na magsermon sa harap ng publiko. Matatanda na kayo, pero naniniwala pa rin sa makwentong pantabing, nagpatuloy siya, nagmamasid sa makatrabaho. Lahat ng mga fund na ito, charity organizations at relief associations pawang mga legal na laundering ng pera. Ginagamit ang inyong pagiging naive para maiwasan ang buwis. Kinokolekta nila ang milyon-milyon mula sa mapagkakatiwalaang mamamayan para tulungan ang may sakit na bata, at ang pera ay pumupunta sa mga foreign account, ginagamit bilang fila sa Palawan. Wala kahit isang sentimo ang nakakarating sa matunay na pasyente. Nagsasalita ako bilang isang financeman. Ang buong pagpapatawat na ito ay maruming negosyo at napakapalso. Isang tao sa mesa ang yumukod ngulo. Ngumiti ng lapat si Victor, sinusuportahan si Arkady. Eksakto. Arkady Sergeyevich mga parasitong gumagamit ng emosyon. Nanahimik si Ana. Tumingin siya sa makamay niya na mahinahon sa kanyang hita. Nakikinig siya sa mataba at masayang lalaking ito, na hindi kailanman naglagay ng paa sa pediatric intensive care unit, na madali at simpleng inilalarawan ang ngataon ng pagkamata, kilometro ng tensyon at dandang nailigtas na buhay. Itinuvit niya ang ulo. Tunay na lubhang kakulangan ng kaalaman tungkol sa batas para sa isang tao sa inyong posisyon, Arkady Sergeyevich. Hindi malakas ang boses niya, hindi sumigaw o nagbago ang tono. Ngunit ang mismong mahinahon at malamig na boses na iyon ay naglaman ang isang nakaantik na lakas na agad na nanahimik ang pakalingkat ang kubiertos sa mesa. Natumba si Arkady, ang baso ay nakalagay na sa kanyang labi. Tinaman ng tama siya ni Ana parang tumayo sa kanya ang kasangkapan sa bahay. Naging maputla si Victor. Mabilis siyang lumiko sa asawa, malapat ang mata sa pagkatakot. Ano ang sinasabi mo? Tumahimik ka agad. Bubasong nagsabi siya, sinubukang sumipa sa kanya sa ilalim ng mesa, ngunit itinulak na niya ang paa niya. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Direktang tumingin si Ana sa mata ng CFO. Sa puntong iyon, wala nang bakas ng pinigusang babae na itinatago ni Victor sa loob ng kwarto. Sa harap nila ay ang seryoso, tiwala na pinunong ang isang malaking istruktura. Sinasertipikahan ninyong wala kahit isang sentimong nakakarating sa mapasyente. Iyon ay kasinungalingan. Ang maseryosong non-profit organization, tulad ng Wings of Hope Foundation na iginagawat ng parangal ngayon, ay dumadaan sa mamandatoriyong taunang pag-audit sa ilalim ng federal na batas. Nakibit mata si Arkady, sinubukang maunawaan ang narinig niya. O, ang audit na iyon ay nabibili, sinubukang tutulan niya. Hindi mabibili ang isang audit kapag ang mga ulat ng fund ay ganap na transparent at available sa publiko sa website ng Department of Justice, binibigyang diin ni Ana ang bawat salita. Lumabas sa isip ang dandang spreadsheet at ulat na personal niyang ginawa sa gabi. Ang administrative expenses ng fund ay nasa maximum na 20% ang collected donations ayon sa batas. Ngunit ang mga malaking organisasyon ay tinataguyod ang mga gastos na ito sa pamamagitan ng mga layuning kontribisyon mula sa mamiyembro ng board. 100% ng mga donasyon mula sa mga ordinaryong tao ay nakatuon sa paggamot. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa hapagkainan. Ang makatrabaho ni Victor ay nagtatakang, nagbalik ang tingin mula sa namamulang si Arkady hanggang kay Ana. Wala ni isang naghintay na makakaririnig ng propesyonal, maayos na pagtatalo mula sa isang babae na kanilang itinuturing bilang bahaw na misis ang bahay.
Nung nakaraang taon lamang, nagpatuloy si Ana, hindi binabalik ang panahon ni Arkady para makuha ang sarili. Ang fund na tinatawag ninyong laundry ay nagbayad para sa operasyon ng 180 bata na may seryosong kondisyon. Ang survival rate ng mga batang ito pagkatapos ng operasyon ay 85%. Iyan ay 153 bata na ngayon ay humihinga, lumalakat at nabubuhay hindi nakabaon sa lupa. Bago magbigay ng akusasyon, dapat matuto ang isang finance director kung paano i-verify ang pampublikong datos. Ito ang pangunahing kaalaman sa pananalapi. Nanganga si Arkady. Nakmadali siyang mahanap ng sagot, ngunit wala siyang masabi. Tinamaan siya nganyang sariling armas manumero at katotohanan. Dumulas ang pawis sa kanyang sentido. Naroon si Victor, mapulang mukha. Naging mabilis at mabigat ang kanyang pahinga. Tumingin siya sa mukhang asawa at hindi niya nakilala siya. Hindi ito ang mahinang, mapagtais na babae ng makanakarang insulto. Ito ay isang ganap na estranherong lalaki, malakas at mapanganib. Nakian siya patungo sa kanya, mahigpit ang hawak sa armrest ng upuan na naging maputi ang mga kasukasuan. Magsisisisi ka sa ganyan, bumasong nagsabi niya. Sa sandaling iyon, mumulan ang mailaw sa bulwagan. Ang entablado ay niliwanagan ng maka-spotlight, at isang magandang, sanay na baritono ang tumunok mula sa maka-speaker sa kisame. Minamahal na mga bisita ng kumpanya, maligayang pagdating sa aming espesyal na gabi. Kaakit-akit naming ipagbigay alam sa inyo. Ngayon ang programa ay may kakaibang anyo. Nagdesisyon ang pamamahala na paksamahin ang isang bahagi nga ating event sa seremonya ng pambansang parangal na idinadaos sa katabing bulwagan. Pakiusap na lumipat sa Catherine Hall. Nagsimulang mag-usap ang matao sa mamesa at dahan-dahang tumayo sa kanilang nga upuan. Si Arkady, sinasamantala ang pahinga, mabilis na tumayo at pumunta sa bar, sinisikap na huwag tumingin kay Ana. Biglang tumayo si Victor. Hinawakan niya ang siko ni Ana, pinulot siya ng malakas mula sa upuan. Ang kanyang mamata ay naglalaman ng sugdulan na galit na hindi nakatagong ng isang lalaking nahihiya sa harap ng publiko. Hinila niya siya patungo sa labasan ng banquet hall, kung saan isang grupo ng bisita ang nagtitipon sa foyer, papunta sa awarding ceremony. Hindi tumutol si Ana. Matatak siyang lumakad, tumingin ng diretso. Malapit na sa pinakamahalagang sandali. Ang mga magarbong bisita ay dahan-dahan na dumadapok mula sa banquet hall patungo sa malawak na foyer, papunta sa mga malalaking pinto ng Catherine Hall. Puno ang espasyo ngang nagsasalitang daan-daang boses, mga tawa at pakalingkat ng mga baso habang dinadalang ang gatawang nga ito. Mabilis at paulit-ulit ang lakat ni Victor, hinihila si Ana kasama niya. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang braso, direkta sa itaas ng siko, masakit. Mabilis siyang huminga. Nangalit ang kanyang panga. Ang pampublikong tugon ni Ana sa CFO ay tunay na insulto sa kanya. Maraming taon na ginugugol ni Victor Reyes ang pagtatayo, ng imahe ng perpektong leader, at ngayon ay pinahiya ng kanyang asawa ang kanyang superior. Biglang huminto si Victor. Ilang metro ang layo, napapalibutan personal security at dalawang deputy, ay si Igor Villanueva. Ang pangunahing stockholder ng korporasyon ay tahimik na nag-usap sa kanyang asistan. Natatangi ang kanyang silver hair sa karamihan, perpekto ang sukat ng balabal na itim iyong uring ang kagandahan na hatid lamang ng yaman at kapangyarihan. Agad na nagbago ang muka ni Victor. Nawala ang galit, pinalitan ng malawak at mapakaibigan na ngiti. Binitawan niya si Ana, mabilis na iniayos ang kanyang Amerikana at humakbang para harapin ang bilyonaryo. Igor Villanueva. Malakas at mapagpala ang boses ni Victor. Iniabot niya ang kanang kamay. Magandang gabi. Pinapayagan kaming kinatawan ng buong departamento na batiin kayo, sabik na kaming inabangan ang inyong pagdating. Huminto si Villanueva sa kalahati nga hakbang. Dahan-dahang lumiko siya. Ang mabigat at hindi kumikidlat na tingin niya ay bumagsak sa iniabot na kamay ni Victor. Pagkatapos ay itinuwid ng hari ang tingin ng diretso sa mukha ni Sobolev. Ang tingin nun ay walang kahit anong pakilala o kagalangan. Nagpapadala lamang ito ng sukdulan, malamig na pagamak parang tumitingin sa isang nakakaistorbong insekto. Si Igor Villanueva ay hindi nagsalita. Hindi niya iniabot ang kanyang kamay. Simpleng lumiko siya at lumakat. Agad na itinaboy ng mga security guard si Victor sa isang tabi, nilinis ang daan para sa kanilang amo. Nananatili si Victor sa gitna ng hallway, nakataas ang kamay. Ilang senior manager na malapit ay lumingon. May isa pang ngumiti ng malaki, tinakpan ng kamay ang bibig. Si Arkady, na dumadaan kasama ang asawa na si Alina,
ay sulyapan si Victor nang may pagamak at yumiling. Iyon ang katapusan. Sa mundo ng mayayaman, ang ganitong pampublikong kilos ay katumbas ng ganap na pagkawalangang dangal at katapusan ng lahat ng ambisyon sa karera. Naging pula ang mukha ni Victor. Ibinaba niya ang kamay. Humiyaw ang kanyang dibdib. Kailangan niya ng taong tatanggap ng hindi matitis na kahihiyan na nasusunok sa kanya. Lumiko siya, nahanap si Ana sa pamamagitan ng kanyang tingin, at sa loop ng dalawang hakbang ay nasa tabi na niya siya. Nang walang salita, hinawakan niya ang kanyang balikat at malakas na itinulak siya patungo sa gilid na hallway na humahantong sa mga utility room. Dunay walang chandelier, may mga dim wall lamp lamang at mga walang laman na pintuan. Isinot ni Victor ang likod ni Ana sa maitim. Malamig na dingding. Napipi ang mukha niya sa sukdulan na galit. Lumapit siya sa kanya ng sapat para amuin niya ang amoy ng alak sa kanyang hininga. Kontento ka na? Bumasong nagsabi niya. Ang bawat salita niya ay maliwanag na kasamaan. Nagpasya kang wasakin ako gamit ang iyong mga magagandang salita sa mesa. Nagpasya kang ipakita ang iyong katalinuhan. Dahil sa iyo ay tiningnan nila akong tanga. Kasalanan mo ang paraan ng pagtingin sa iyo, mahinahon na sumagot ni Ana. Ang kanyang katahimikan ay kumikilos sa kanya parang gasolina sa apoy na nasusunog. Sinuntutan ni Victor ang dingding ilang sentimetro lamang sa mukha niya. Tumahimik. Ang bulong niya ay sumabog sa isang magaral na ingay. Bukas. Ayusin mo ang iyong nagamit, basak na damit, lumang laptop, lahat ng dumi mo at umalis sa aking bahay. Napatigil si Ana. Nakpaproseso na akong diborsyo, nakpatuloy si Victor, maingat na binibigyang diin ang bawat salita, gustong magdulot ng sukdulan na sakit. Handa na ang lahat ng papel. Inihanda ng aking maabogado ang prenuptial agreement para wala kang makuha ni isang sentimo. Iwan kang nasa kalye, walang pera, walang tirahang, may rekord na kriminal. Sa huli ay magtatalis ka ngang sahig sa pagpasok ng gagusali, kung kukuha ka pa nila. Tapos na ang oras mo, Ana. Burahin kita. Lumayo siya, inaayos ang kanyang machops parang marumi siya, biglang lumiko, at nagmartsa patungo sa pinto ng Catherine Hall. Nananatili si Ana sa malabong hallway. Inisuot niya ang ulo sa dingding at ipikit ang mga mata. Mabigat at walang laman ang kanyang dibdib nang nakakasakit. Naghihintay siya sa pahinga. Hindi ito takot sa kalasak sa harap. Ito ay isang masakit, nakakaligo na pakiramdam ng pagkawala. 10 taon ang ginugol niya, eksakto 10 taon kanyang buhay para sa lalaking ito. Naalala niya ang kanyang sarili sa edad na 34, isang naiva at puno na kapag-asang babae, naniniwala na ang pagmamahal ay nangangailangan na sakripisyo. Voluntaryo siyang pumasok sa isang mahalumigmik na kulungan, nagtiis sa malamig ng pabrika ng damit, kumain ng pagkain ng bilangguan, at nasira ang kanyang kalusugan para iligtas siya mula sa kulungan. Nagtiis siya sa pagtataksil, lamig at magakabit niya. Tinanggap niya ang pamumuhay sa dilim, sa isang maliit na silid, parang isang kasambahay, nang hihikayat sa sarili na lahat ay para sa kapakanan ng organisasyon, para sa kanyang misyon. At ngayon ang lalaking ito, na may utang sa kanyang kalayaan at marangyang buhay, ay walang pakundangang tinapon siya sa kalye parang walang buhay na bagay. Sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang ganap na pakasira. Wala siyang magulang na pupuntahan. Wala siyang sariling tirahan. Ganun din siya sa batas isang dating bilanggo na walang ipon. Dahil lahat na pera na na-fund ay sa fund, at ang maliit na sahel niya ay ginagamit para sa gastos sa operasyon. Isang luha ang nahulog sa sulok ng kanyang mata at sumakit sa kanyang malamig na pisngi. Mabilis itong pinunasan ni Ana ang likod ng kanyang kamay. Bahagyang hinipong ang kanyang daliri ang makapal na telangang manggas, itinatago ang lumang paklat. Tumuwid siya at huminga ng malalim. Tuyo at alikabok ang hangin sa hallway. Bukas ay isipin ko kung saan ako titira, bulong niya sa sarili. At ngayon, nahihintay ang aking mga anak sa akin. Iniayos niya ang clear niya, lumabas sa madilim na service hallway, at lumakat patungo sa Catherine Hall. Kahangahangang ang sukat ng bulwagan. Ang mahilaran ng purple velvet seats ay bumababa parang arena patungo sa malawak na entablado. Kamera sa lahat ng gedako, nagmamadaling gumalaf ang mga technician na may mikropono. Malamlam ang liwanag. Ang entablado lamang ang maliwanag sa mga spotlight. Nahanap ni Ana si Victor. Nakaupo siya sa huling hilera, malayo sa maunang hilera para sa elit at pamamahalangang korporasyon. Si Milana ay nakaupo 2 upuan ang layo, abala sa pag-type ngang sesuatu sa telepono. Tahimik na umupo si Ana sa bakanteng upuan sa tabi niyang asawa. Hindi man lamang lumingo si Victor patungo sa kanya.
Tumingin siya ng diretso, ang tingin niya ay mabigat at walang buhay. Ang host, isang matangkat na lalaki na may mainit na boses, ay umakyat sa entablado. Dahan-dahang naging tahimik ang buong bulwagan. Mangga kababayan at kalalakihan, nagsimula siya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Ngayong gabi ay isang espesyal na gabi. Nagtipon kami dito para ipakalob ang pambansang parangal sa pagpapatawad. Ang parangal na ito ay hindi lamang isang pakilala. Ito ay simbolo na sa mundong ito ay mayroon pa ring na taong itinuturing ang sakit ni iba bilang kanilang sariling sakit. Sa likod ng host, isang malaking screen ay dahan-dahang nakliwanag sa malambot na asul na liwanag. Lumabas ang logo ng parangal, pagkatapos ay pinalitan ng nalarawan. Tumingin si Ana sa screen, at ang ngalabingang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng mainit, malalim na pakiramdam. Mga batang bumabalik mula sa screen maliliit, seryoso, ngumingiti, hawak ang IV drip at laruan. Kilala niya ang bawat muka. Naalala niya ang bawat medical chart. Ngayon ay ginagawat namin ang pangunahing parangal sa tagapagtatag ng Wings of Hope Foundation, nagpatuloy ang host. Isang marangal na bulong ang kumalat sa buong bulwagan. Alam ng lahat ang pangalang iyon, sa mahigit na 6 na taon ng operasyon, naligtas ng foundation ang mahigit 500 bata. Binago ang 500 kinabukasan at tinulungan ang 500 pamilya na maulian ang kahulugan ng buhay. Ang survival rate ng mga pasyenteng sinuportahan ng fund ay halos isang medikal na himala. Ngunit sa likod ng himalang ito ay walang mahika, ito ay isang 24 oras na pagsisikap ng pagtatrabaho. Isang bagong larawan ang lumabas sa screen. Isang batang lalaking halos 5 taong gulang, maputlang muha at malaking mata takot na mga mata, tumingin ng diretso sa kamera. Hayaan akong ikwento sa inyo ang isang kwento. Naging mas mababa at mas matalas ang boses ng host. 3 taon na ang nakalipas, ang batang ito, si Sasha, ay nasa critical na kondisyon. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso. Ang malokal na klinika ay nakibit balikat lamang, sinabi na walang pag-asa. Ang tanging pagkakataon ay isang agarang, komplikadong operasyon sa Singapore. Sa maunang hilera, tinanggal ni Tamara Reyes Villanueva ang panyo at inilagay ito sa kanyang labi, nakaupo si Igor Villanueva sa kanyang tabi. Hindi nagbago ang kanyang mukha, ngunit malakas na gumalaw ang makalamnan sa kanyang pisngi. Kailangan ng isang espesyal na medical na panel na may life support equipment, nagpatuloy ang host. Lumipas ang oras. Ngunit dahil sa isang pagkakamali sa administratibo, pansamantalang naibukot ang bank account ng pamilya. Imposible ang paglilipat ng malaking halaga sa dayuhang pera. Humihina ang bata. Ganap na tahimik ang silid. Walang gumalaw. Maging si Victor ay huminto na sa pagtingin sa likod ng upuan sa harap at tumingin sa screen. At pagkatapos ay nagpasyang magbayad ang charitable fund para sa flight, sinabi ng host. Ngunit sa araw na iyon, kulang ang account ng fund. Lahat ng pera ay nakalaan para sa naka-schedule na operasyon ng ibang mga bata. Walang pag-asang tumingin ang sitwasyon. Instinktibong itinaas ni Ana ang kamay sa leg, sa lugar kung saan maraming taon na ang nakalipas, isang manipis na pilak na kwintas ang dati ay nakabitin. Ang tagapagtatak ng fund, isang babaeng palaging nabuhay ng nakubli, ay gumawa ng isang desisyon na hindi alam ng sinuman. Bahagyang nanginig ang boses ng host. Itinago niya ang pinakamahal na bagay na natitira, isang antikong kwintas, alalaeng namatay na ina. Dinala niya ito sa isang sangla. Ang halagang iyon, kasama ang personal na ipon, ay sapat para sa kulang at tulungan ang eroplano na lumipat. Narinig ng mga manonot ang mga tula na basong binihkas. Inilibot ng kamera ang mukha ni Igor Villanueva. Ang mahigpit na bilyonaryo, na kinatatakutan ng buong board dahil sa kanyang magalit, ay hayagang pinunasan ang lumilingkis na luha sa ilalim ng spotlight. Malapit, ang mababae sa mamahaling damit ay umiyak. Yumuko ang malalaki, humugot ngininga. Naligtas ang bata. Ngumiti ang host. At isang bagong larawan ang lumabas sa screen. Sasha pa rin. Ngunit ngayon na namamula ang muha, ngumingiti, nakasakay ngang bisikleta. Ang tapat na palakpak mula sa mga manonod ay tumunog. Tumingin si Ana kay Sasha, at isang magaan na ngiti ang lumipas sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naiintindihan na niya, sulit ang lahat. Ang kulungan. Ang lamig. Ang pagtataksil ni Victor. O ang panganib na mapaalis sa kaliwala ni isang katumbas sa walang muwang na ngiti bata sa screen. Inagaw niya ang kwintas, ngunit nakakuha siya nga mas mahalaga buhay. Hinintay nga host ang palakpak na humupa. Isang batang babae na nakasuot ng formal na Amerikano ay lumapit at iniabot sa kanya ang isang gintong sobre.
Ang taong ito ay nabuhay sa dilim salop ngang 6 na taon, sinabi ngang host, dahan-dahang binubuksan ang sobre. Umalingaw-ngaw ang pakaingay ngang makapal na papel sa mikropono sa buong bulwagan. Nagtatayo ang babayeng perpektong sistema eng pagligtas eng buhay, tumatanggi sa mapanayam, parangal at atensyon ng publiko. Naniniwala siya na ang aksyon, hindi ang pangalan, ang mahalaga. Ngunit ngayon, sa espesyal na araw na ito, pinapayagan niya tayong banggitin ang kanyang pangalan. Naramdaman ni Ana ang isang malamig na agos sa kanyang gulugot. Parang bumagal ang panahon, nakaupo si Victor sa kanyang tabi, bahagyang nakasupsop sa harap. Nais niyang malaman niya. Katulad ng lahat sa silid, nais niyang makita ang babae na ang kwento ay kakatapos lang ikwento. Humabang ang lig ni Milana, inilagay ang telepono sa bag. Naglabas ng card mula sa sobre ang host. Sumisinak siya sa mamanonot, ngumiti at lumapit sa mikropono. Para sa natatanging kontribisyon sa pagliligtas ng buhay ng bata, para sa walang pagod na dedikasyon at walang hanggang sakripisyo, ang pambansang parangal ay ipinagkakalob sa tagapagtatag at pangunahing estratehistang Wings of Hope Foundation. Huminto ang host sandali, isang malakas na katahimikan. Ana Nicolasa Santos Reyes. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa buong bulwagan. Sa isang sandali, isang nakakamatay na katahimikan ang bumaba. Napatihil si Victor. Hindi may proseso ang kanyang utak ang impormasyon. Narinig niya ang isang pamilyar na pangalan. Narinig niya ang isang pangalang pari. Ana Nicolasa Santos Reyes. Hindi ito maaring totoo. Ito ay isang pagkakamali, isang koinsidensyang nakataon, isang malupit, nakakaliw na biro. Dahan-dahan siyang lumiko, parang nangangalawang ang kanyang lig. Si Ana ay nakaupo sa kanyang tabi. Ganap na kalmado ang kanyang mukha, tuwid at maringal ang katayuan. Hindi siya tumingin sa kanya, nakatingin siya sa entablado. Sa sandaling iyon, isang makapangyarihang spotlight, kinokontrol ngang isang teknisyan mula sa ilalim ngang mataas na kisame, ay sumibat sa pagitan ng ngahilerangang upuan. Pinunit nito ang dilim ng bulwagan, dumaan sa mga likot ng mga bisita at iuminok sa kanya. Itinaas ang kanyang figura sa isang maliwanag na liwanag. Naping ang takot ang mukha ni Victor. Nanganga ang bibig niya ngunit walang lumabas na tunog. Napalawak ang mata niya sa sukdulan na pagkatakot, lumabas ang puting bahagi ng kanyang mata. Tinanaman niya ngang tingin ang babae nililiwanagan ng spotlight, ang mismong babaeng itinago niya sa aparador, ang babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng banta niyang itapon sa kalye kalahating oras na ang nakalipas. Nagsimula siyang mapagtanto na sa lahat ng gataong iyon, sa lahat ng gagabing walang tulok ng laptop niya, sa lahat ng milyon-milyong transaksyon na pinag-usapan sa hapagkainan siya ang dahilan. Ang mapagtiis at mahinang asawa niya ay lumaabas na iyong taong ginagalang ng nga senador at oligarko. Ang nagligtas sa pamangkin ni Igor Villanueva. Si Milana, nakaupo dalawang upuan ang layo, dahan-dahang ibinaba ang kanyang bag. Naging maputla ang kanyang muha. Tumingin siya kay Ana. At ang tunay na takot ay lumabas sa kanyang nga mata. Tumakbo si Svetlana sa daan, tumunok ang takong. Luha ang sumasaklaw sa seryosong muhang ng pinuno. Ana, sumigaw siya, walang malasakit sa katahimikan. Ana, halika. At pagkatapos ay sabay na pumalakpak ang buong bulwagan. Hindi ito magalang na palakpak, ito ay isang bagyo. Si Igor Villanueva ang unang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang makapangyarihang bilyonaryo ay tumayo, lumiko patungo sa huling hilera kung saan si Ana ay nakaupo sa ilalim ng spotlight, at nagsimulang palakpak. Sa kanyang tabi, si Tamara Reyes Villanueva, may luhang mata, ay tumayo rin. Kasunod ang senador, investor, mabangker at senior manager ng parent company, kasama si Arkady na namangha. Ang buong malawak na Catherine Hall, puno ng pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, ay sabay na tumayo. Lumingon ang lahat, nahanap sa kanya ng tingin, at ibinigay sa kanya ang mainit na palakpak. Nakatayo si Victor nang walang galaw. Ang mga spotlight ay inilibot din sa kanya, inilabas ang maputla, napikang mukha. Naramdaman niyang hubad, durog, sira. Bumagsak ang mundong, itinayo niya sa isang sandali, giniling ngang isang katotohanang hindi may tatanggi. Dahan-dahang tumayo si Ana mula sa kanyang upuan. Hindi siya sumisinag kay Victor o kay Milana. Iniayos niya ang sayang simpleng itim na damit at humakbang ng una papunta sa Islay, patungo sa maliwanag na liwanag at malakas na palakpak. Humakbang si Ana sa Islay. Isang maliwanag at makapal na spotlight ang sumusundan sa kanya, itinaas ang kanyang figura sa itim na nakabuong damit, seryoso sa gitna ng dilim. Dahan-dahan siyang lumakat, itinuwit ang ulo.
Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng pahiwalay ng magataong nakatayo sa isle, gumagawa ng isang buhay na choridor. Ang mga lalaki sa mahal na formalwe, mga senador at corporate executives, ay instinktibong lumayo ng isang hakbang at bahagyang yumukod. Ito ay natural, hindi kinuha na galaong isang malaking karamihan, na kilalang ang tunay na kapangyarihan sa harap nila. Pumalakpak ng malakas ng palon-alon. Isang malakas, mabilis na tunok ang pumuno sa buong espasyo ng Catherine Hall, binalik ng mataas na kisama. Bumagsak si Victor sa kanyang upuan, paralisadong niyang takot at pakilala. Hindi siya makatingon. Mabigat ng tingnan ng kanyang katawan. Mahigpit na hawak ng kanyang daliri ang kahoy na armrest ng upuan. Naging makapal at mabigat ang hangin sa kanyang paligid. Bawat hininga ay naging mahirap. Sinundan niya ang likod ng asawa habang lumakad siya, at ang perpektong mundo na maingat niyang itinayo ay bumagsak ng may malakas na ingay. Ang manakaupo sa kanyang tabi sa huling hilera ay nagulat na tumayo. Isang tao ay hindi sinadyang sunggaban ang siko ni Victor, ngunit kahit hindi man lumingo para humingi ng paumanhin. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Ana. Dahan-dahang tumayo si Milana, 2 upuan ang layo. Naging maputla ang kanyang mukha, naging abo. Sinubukan niyang manatiling nakatayo sa pamamagitan ng hawak sa upuan sa harap, ngunit nanginginig ang mga diliri. Ang kristal na baso na hawak niya ay dumausdos at bumagsak sa marmol na sahig. Malakas. Maingat na tunok ngang basak na salamin, ngunit agad na natakpan ng palakpak. Hindi man lamang sumisinak si Milana sa mga piraso. Tinaman ng tama niya ang entablado, ang mata punong tunay na takot ngang isang taong napaktanto kung sino ang kanyang binalaan. Umakyat si Ana sa mga hagdan patungo sa entablado. Nakihintay roon si Svetlana. Basang ang luha ang mukhang direktor. Inabandona niya ang seremonya, humakbang at niyakap ng mahigpit si Ana, nagre-rehistro ang dibdib niya. Karapat dapat mo iyon, bumubulong si Svetlana sa tainga ni Ana. Ang boses ay nahirap dahil sa pinigilan na pag-iyak. Humayo ka na, kailangan nilang marinig ka ngayon. Umakyat si Ana sa mahagdan. Ang spotlight ay tumigas ng diretso sa kanyang mukha, sandaling bulak sa kanya, ngunit hindi siya pumikit. Ang host, isang mataas na lalaki na sanay sa atensyon ng libo-libo, ay lumayo, nagbibigay ngang daan para sa kanya sa pangunahing entablado. Ang kanyang tingin ay naglalaman ngang malalim at tapat na paggalang. Ibinigay niya sa kanya ang mabigat na kristal na trofeo, simbolo ng parangal. Ang malamlam na palamig ng baso sa kanyang palat. Mahigpit na hawak ni Ana ang parangal ng may 2 kamay, at humakbang patungo sa podium. Nakatayo siya sa harap ng pinakamakapangyarihang bulwagan sa bansa. Libo-libo ang nagtitingin sa kanya. Nagpapatuloy ang palakpak. Nag-alangan ang ngataw na umupo. Dahan-dahan na itinayo ni Ana ang kanang kamay, humihiling ng katahimikan. Ang galaw ay napakasimple. Walang kahambuhan. Ngunit akat na tumuhon ang mahamanonod. Unti-unting humupa ang palakpak, pinalitan ng pakaingay ng damit. Sumusok ang bisita sa maupuan. Sa loob ng ilang segundo, isang ganap, umaalingaw na katahimikan ang bumaba sa malawak na silid. Mahinang umugong ang kagamitan. Lumapit si Ana sa mikropono. Tinatawag ninyo akong banal. Umaalingaw ang kanyang boses sa bawat na kisame ng bulwagan. Pantay, mainit at kahangahangang kalmado ang boses niya. Walang panginginig o huwat na kababa ang lubdun. Nagsasalita kayo tungkol sa sakripisyo at kagalingang asal. Sinabi sa inyo ng host ang isang magandang kwento tungkol sa mga nailigtas na buhay. Lahat ng ito ay totoo, ngunit hindi ako nakatayo dito para tumanggap ng papuri. Kailangan ko kayong sabihin ang isa pang katotohanan, ang katotohanang hindi isinusulat sa mga press release. Sumisinak siya sa paligid ng tahimik na silid. Ang mga muhangang lahat ay nakatuon? Walang gumalo. Ang landas na nagdala sa akin sa foundation na ito ay hindi nagsimula sa isang maliwanag na opisina o sa isang charitable event. Nagsimula ito 10 taon na ang nakalipas sa isang ganap na ibang lugar sa isang babay na bilangguan. Mabigat at may bigat na nahulog ang mga salita. Isang nakahigop na hininga ang umalingaw sa buong silid, ngunit agad na pinutol. Takot ngang lahat na mapalampas kahit isang tunog. Hindi ako biktima ng maling akusasyon, nagpatuloy si Ana, tumingin ng diretso. Pumunta ako roon ng voluntaryo. Tinangkilik ko ang kasalanan ng iba. Ang kasalanan ng lalaking minahal ko ng bulak, desperadong naniniwala na iniligtas ko ang kanyang buhay. Nahatulang 4 na taon ang pagkabilanggo ang hatol sa akin. Uminto siya na sandali. Lumabas sa kanyang alaala ang larawan ng nakaraan. Mangga dingding na konkreto, bakal na rehas, takot ng ngaaso. Nakakatakot ang lahat iyon. Bahagyang bumaba ang boses niya, ngunit dahil sa perpektong acoustics,
Ang bawat salita ay tumimo sa puso ng tagapakinig. Iyon ang basa malamig na ginaw na kumakain ng kaluluwa. Iyon ang 12 oras na trabaho sa pabrika ng damit. Iyon ang walang hanggang pagkagutom at sukdulan na kalungkutan. Sa loob ng 4 na taon, nalimot ng tao kung ano ang hitsura nga normal na buhay. Nakalimutan ng tao ang pakiramdam ng pagtrato na hindi lamang bilang isang numero sa isang uniforme. Nakaupo si Igor Villanueva sa maunang hilera, ang makamay ay makasamang makapit. Ang bilyonaryo, na nakaraan sa mahirap na magkataon noong nga 90, ay tumingin sa babay sa entablado. Ang seryosong mukha niya ay nagpapahiwatig ng ganap na pag-unawa. Alam niya ang halaga ng mga salitang iyon. Maari akong gumuho. Marami ang nagawa iyon. Inilipat ni Ana ang maliit na trofeo sa kaliwa. Ngunit sa ikalawang taon ng aking termino, may nangyari isang bagay na nagbago ngang lahat. Natatanging maiting ang taglamig na iyon. Kulang ang espasyo sa kampo, kulang ang uling para sa pagpapainit, at lubhang kakulangan ng gamot. Isang batang babae ang nakahiga sa kama sa tabi ko. Halos 20 taon na lang ang edad niya. Nagbago ng bahagyang ang boses ni Ana. Nagsimula itong umalingaw na may mahinang, patuloy na sakit na tinataglay niya sa loob ng maraming taon. May mabigat na sakit sa puso siya. Kailangan niyang espesyal na gamot na wala sa kampo. Wala ring magagawa ang ordinaryong doktor ngang bilangguan. Nakibit balikat lang siya, parami ng parami ang kahinaan ngang batang babay. Sa bawat lumipas na araw, lalong nahirapan siyang huminga. Sa huling gabi sa infirmary, nakakatakot ang lamig na ang tubig sa magabakal na tasa ay naging manipis na yelo. Nagsimulang kumuha ngang panyo ang mga babae sa buluagan. Yumukot ang mga lalaki. Umupo ako sa tabi niya. Muling ibinabahagi ni Ana ang kwento sa lahat. Parang bumabalik siya sa madilim, malamig na kampo. Hindi na siya makapagsalita. Hinawakan ko ang kamay niya. Magaan ang kamay niya, halos walang bigat, at napakalamig. Hinawakan ko ang palat niya sa aking nakamay, sinubukang painitin ang hininga ko, ngunit naubos na ang buhay sa harap ngang aking na mata. Sa gabing iyon, napagtanto ko na ang pinakamasama sa mundo ay hindi ang pagkabilanggo. Ang pinakamasama ay ang ganap, paralising kawalang kakayahan kapag namamatay ang isang tao dahil lamang wala ang tamang gamot o tamang doktor na malapit. Sumisinak si Ana sa buong silid. Tuyo ang kanyang nga mata. Marami na siyang naipon na luhang dati nang naubos. Pagkatapos ang kanyang kamatayan, matagal akong nakaupo sa dilim, at pagkatapos ay sumumpang ako. Sumumpa ako na kung makakaligtas ako sa lugar na ito, kung makakalabas ako sa mabigat na bakal na pintuan na iyon, ilalaan ko ang natitirang bahagyang aking buhay sa pagliligtas ng mga may pusong tumitibok pa rin. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ako upo ng walang galaw habang lumilipas ang buhay. At kaya, ipinanganak ang mga pakpak ng pag-asa. Hindi para sa pagnanasa ang kaluwalhatian kundi dahil sa sakit, kawalang kakayahan at isang pangako na binikas sa malamig na dilim, nanahimik si Ana. Hindi siya humihingi ng awa, hindi sinisikap na pigilan ang kanyang emosyon. Simpleng ibinubukas niya ang kanyang sarili sa kanila, inihahayag ang pundasyon kung saan itinayo ang kamanghamanghang gusalingang bansa. Naging halatang malalim ang katahimikan sa silid. At biglang nasira ang katahimikan. Si Tamara Reyes Villanueva, nakaupo sa maunang hilera, ay biglang tumayo. Nawala ang marangal at mahinahon niya. Luha ang umagos sa kanyang mukha, pinagalis ang makeup, ngunit wala siyang malasakit. Iniligtas ninyo ang aming anak. Sumigaw siya. Naging pause ang boses niya, ngunit narinig itong lahat. Ang aming Sasha. Sumuko na ang madoktor sa kanya. Kung hindi para sa pangako mo, hindi na kami narito ngayon. Utang na loob na hindi namin mababayaran. Tinakpan niya ngamay ang kanyang mukha at umiyak ng humagulgol, wala nang hiya sa harap ng mga kamera o tingin ng iba. Nakatayo si Igor Villanueva sa tabi ng kanyang asawa. Inilagay niya ang braso sa balikat niya, tumingin kay Ana ng may walang salitang pasasalamat. Yumukot ng bahagya ang bilyonaryo, parang isang ordinaryong lalaki. Sumunot ang iba. Sa ika-4 na hilera, isang lalaking may pilak na buhok na nakasuot ng formal na Amerikano ay tumayo. Binayaran ninyo ang kooperasyon, naga, aking anak na babae. 2 taon na ang nakalipas, sinabi niya ng malakas. Salamat sa inyo. Mula sa kabilang bahagi ng silid, isang batang babae ang tumayo. Dahil sa fan ninyo ay nakakalakat na ang aking kapatid na lalaki. Salamat sa inyo. Isa-isa silang tumayo, daan-daan na lumabas ng kanilang mga upuan. Muling umiyak ang nga manonod, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha nga kalinisan, maliwanag na kagalakan at walang hanggang pasasalamat.
Ito ay sandaling ganap na pakakaisa sa pagitan ng ganap na makakaibang nga tao, pinagsama ngang pag-unawa na sa harap nila ay isang taong may bihirang kalinisan at kahangahang espiritu. Nakatayo si Ana sa harap ng mikropono. Tumingin siya sa mamuha, at isang kainit ang kumalat sa kanyang buong katawan. Ang bigat nga nakaraang taon, ang kahihiyan, ang kalungkutan lahat ay nawawala sa along ng pasasalamat nga tao. Hinintay niya ang emosyon sa silid na kaunting humupa, ngunit hindi pa tapos ang kanyang talumpati. Isang huling bagay ang pinakamahalaga ay naroron pa. Itinuwit niya na ang kanyang ulo at tumingin patungo sa maunang hilera. Ang kanyang tingin ay hindi tumaling sa huling hilera kung saan nakaupo si Victor Reyes nang nakatago sa dilim ngang mag-bleachers. Ang na-spotlight ay muli na namang lumipas sa buong bulwagan at huminto, bumaba sa dalawa. Si Ana sa maliwanag na entablado at si Victor, nakatago sa velvet na upuan sa pinakalikot na bahagi nga silid. Lumabas ang kanilang mga mukha sa malalaking screen na nagpapakita ng performance. Ang mahinahon, maringal na mukha ni Ana at ang maputla, malabo, parang usok na mukha ng kanyang asawa. Daan-daang tao ang sumunod sa tingin ni Ana at lumingo. Matigas at walang kahabagan ang boses niya. Ang lalaking pinagsakitan ko ang kasalanan niya 10 taon na ang nakalipas ay nakaupo sa silid na ito. Mabigat at walang kawaan ang nahulog na mga salita. Ito ang aking legal na asawa, si Victor Santos Reyes. Isang gulat na hininga ang umalinggaw sa buong silid. Ang nakatrabaho ni Victor na nakaupo malapit, ay instinktibong umiwas sa kanya, parang may nakakahawang sakit siya. Tumingin si Arcady, nakakatawa lang sa kanya tungkol sa pagpapatawad, kay Victor nang may hindi nakatagong pakasuklam. Sinubukan ni Victor na maging maliit. Nais niyang mawala, matunaw sa hangin, lumubog sa lupa. Lahat ng senador, investor at kasosyo sa negosyo ay nagtitingin sa kanya. Si Igor Villanueva rin. Ang matingin ng mataong ito ay mabigat. Pinipigan nila siya, sinusunok siya. Sa loob ng 6 na taon na kalayaan ko at pagtatayong foundation, ang lalaking para sa kanya ay isinakripisyo ko ang aking buhay ay nakulong sa akin sa kanyang sariling bahay, nagpatuloy si Ana, at ang bawat salita ay ganap na sinisira ang karera at reputasyon ni Victor. Tinawag niya akong pati na dumi, tinawag niya akong bilanggo. Nahihiya siyang ipakita ako sa publiko, pinilit akong magsuot ng nakabalot na damit para itago ang napaklat na nakuha ko sa kulungan. Kalahating oras na ang nakalipas, mismo sa hallway ng hotel na ito, binalaan niya akong paalisin sa kalye nang wala kahit isang sentimo dahil naglakaslub akong magsalita sa harap ng kanyang superior. Inikot ng kamera ang malapit na pagtingin kay Victor. Isang malaking patak ng pawis ang dumausdos sa kanyang sentido. Mahirap siyang lumunok, hindi makatinggala sa entablado. Si Milana, na malapit sa kanya, ay nagbagong posisyon, sinubukan ang sarili na itago ang mukha sa pamamagitan ng buhok. Nasawi na ako. Tumataas ang boses ni Ana, umalingaw-ngaw sa buong silid. Nanahimik ako at nagtiis dahil kailangan kong katahimikan para lumago ang organisasyon. Kailangan ng takip ko para makapagligtas ng buhay habang siya ay nagliligtas ng kanyang reputasyon. Nabayaran ko na ang utang ko at higit pa. Hawak ni Ana ang trofeo sa isang kamay. Ang isa, tiwala niyang isinuporta ang hawakan ng mikropono. Ngunit ngayon, malalim siyang huminga. Nagliwanag ang mata niya sa matibay na lakas. Ngayon, ang aking pagkabilanggo ay nagtatapos na. Ngayon, lumalabas na ako sa dilim. Ngayon, tinatanggal ko ang lahat ng maskara. At ngayon, sa wakas, ganap na akong malaya. Ang mahuling salita ay tumunok parang kulok. Sa isang sandali, isang ganap na katahimikan ang bumaba sa buong bulwagan. At pagkatapos ay sabay na tumayo ang lahat ng tao mula sa kanilang mga upuan, at puno ang bulwagan ng matagal at malakas na palakpak. Nagtampisaw ang malalaking ang palakpak, itaas ang 2 kamay. Pinunasan ngang ngababay ang luha at sumiga ngang salitang pangsuporta. Hindi lamang ito isang simpleng tagumpay. Iyon ay isang sandalingang sukdulan na hustisya, maliwanag na parang kristal, na naisa katuparan sa harap ngang daan-daang nga saksi. Nakatayo si Ana sa liwanag. Tumingin siya sa mamukha nga taong hindi na ngayon ay estranghero sa kanya. Naramdaman niya ang malakas na enerhiya, buhay na punong-punong silid. Inisuko niya ang sakit, takot at kanyang nakaraan, at bilang kapalit ay tinanggap niya ang pakilala, paggalang at kalayaan. Sa mga likot na hilera, si Victor Santos Reyes ay yumukot ang ulo sa kanyang nga kamay. Siya ay ganap at walang pag-asa na. Ang kanyang karera, reputasyon at kinabukasan ay gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanang binikas mula sa entablado. Hindi na tumingin si Ana sa kanyang direksyon. Naroon pa rin ang kanyang nakaraan, sa dilim ng malikot na hilera.
Isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa kanya, nililiwanagan ng liwanag ng libu-libong naligtas na buhay. Dahan-dahang bumaba si Ana sa mga hagdan ng tablado, nararamdaman ang matibay na lupa sa ilalim ng kanyang nga paa. Ang mamaliwanag na spotlight ay naiwan na sa likod niya, ngunit ngayon ay pibubulak siya ang dosa-dosa ng flash. Ang mga mamahayag mula sa National TV channels, reporter ang mga mahal na magazine at kolumnista ang tachismis ang mga taong ilang sandali lang ay tahimik na nakaupo sa press area ay sinabasap ang hindi nakikita na hadlang. Gumawa silang isang saradong bilog sa paligid ng hagdan. Ang mga mikropono na may logongam nga nangungunang TV company ay lumabas sa lahat ng dako. Puno ang espasyong bulungang pag-usap, halos natatakpan ang palakpak na dahan-dahang humuhupa mula sa mga manonod. Ana Nicolasa, paano ninyo naitago ang lawak ng inyong trabaho mula sa inyong asawa? Maari kayong magsalita ng ilang salita para sa Channel 2? Ano ang nga plano ng foundation sa darating na taon? Nagulat ang nga manonod sa inyong talumpati. Plano ba ninyong maghain ng diborsyo pagkatapos ng gabing ito? Nagdalawang isip si Ana. Tumingin siya sa makapal na karamihang ito nang may kahangahangang kalmado. Wala na kahit isang patak ng takot sa kanya. Sa loob ngang 10 taon, maingat siyang namuhay, tinimbang ang bawat salita, natakot sa kahit ang pinakamaliit na hindi kinakailangang tunok sa kanyang sariling bahay. Ngayon ang bigat na iyon ay naalis na. Ituwid niya ang kanyang likod, mahinahon niyang inilagay ang kaliwang kamay sa mabigat na kristal na trofeo. Ngayon, sa mahuling hilera ang silid, si Victor ay nakmamadaling makisip, naksisikap na makahanap na paraan para makalis. Ang paralyzing takot na nagpapanatili sa kanya nang nakaupong walang galaw sa kanyang upuan sa buong talumpati ni Ana ay biglang nagbigay daan sa primitibo, maylap na instinct ng kaligtasan. Ang kanyang reputasyon ay sira. Ang kanyang karera ay nakabitin sa gilid ng bangin. Ang buong Catherine Hall, ang buong business elite ng lungsod, ay kakatapos lang malaman na ikinulong niya ang babaeng ginagalang ng lahat ng ito sa loob ng 10 taon. Naintindihan niya na kung siya ay patuloy na maupo na walang galaw, sa dilim ng bleachers ngayon, bukas ay mabubulira ang kanyang pangalan. Ang ma-investor ay tatalikot, ang makontrata ay masisira, at siya ay paalisin sa parent company na may isang batik. 100 lang ang paktakas, isang maliit na pagkakataon para maligtas ang sitwasyon. Kailangan niyang agad, sa harap ng TV kamera, ay lumapit sa tagumpay ng asawa niya, magpanggap na ang mga salitang sinabi niya sa antablado ay nagpapahayag lamang ng emosyonal na pagguho, ang kabalisahangang isang pagod na babae, habang sa katotohanan ay sila ay isang buo, isang koponan, isang pamilya. Biglang tumayo si Victor. Marahas niyang itinulak ang isang walang malay na manager sa isang tabi at sumugot sa Aisley, nagtutukas ng ngasiko sa mga nakapaligid. Hayaan ninyo akong dumaan, alis diyan, ito ang aking asawa. Sumigaw siya, nagpapanggap ngang pakabigla sa kanyang boses, dumadaos-dos sa makapal na karamihan. Nakunot ang kanyang Amerikano, gusot ang buhok, ngunit wala siyang pansin dito. Ang lahat ng nakita niya ay ang flash ngang kamera at ang figura ni Ana sa ibaba. Si Milana, na malapit, ay hindi ganap na naintindihan ang kalubhaan ng sakuna. Ang mababaw na isip na nasisira sa pra at posisyon ay nakaintindi na ang isang gray na daga sa isang mataas na kliyar na damit ay maaring agad na maging pinakamahalaga sa building. Isang bagay lang ang nakita ni Milana. Si Victor ay tumatakbo patungo sa National TV camera, ibig sabihin ay kailangan niyang nasa tabi niya. Ito ang pagkakataon niya para lumabas sa mapahayagan. Inayos niya ang red na balabal niya, pinalalaki ang dibdib at mabilis na nakmartsa sa takong ng sapatos na sumusunod kay Victor, nagsisikap na makaabot. Nakapasok si Victor sa bilog ng mamahayag, humihinga siya ng mabilis. Isang malaking patak ng pawis ang dumausdos sa kanyang sentido. Ngunit agad niyang isinuot sa kanyang mukha ang hitsurang isang mainit at nakmamalasakit na asawa. Anita, mahal ko, nang malakas na sumigaw siya para marinig ng mga mikroponong reporter. Lumapit siya kay Ana nang nakabukas ang nga braso, nagsisikap na yakapin siya sa harap ng dose-dose ng kamera. Ang aking asawa ay isang tunay na bayani. Nagpatuloy si Victor. Mabilis na sumisinag sa press. Isang huwat at matamis na ngiti ang lumabas sa kanyang labi, ganap na taliwas sa mga natatakot at nag-aalala ang mga mata. Hindi mo maring isipin kung gaano kahirap sa kanya ang talumpating iyon. Napakaraming emosyon. Palagi kong sinasabi sa kanya, Ana, ang iyong trabaho ay walang halaga. Palagi akong sumusuporta sa iyo. Ang fund ay negosyon ng aming pamilya. Dumanas tayo ngang lahat ng bagay ng makasama. Tama ba? Mahal ko? Iniabot niya ang kamay para hawakan ang balikat ni Ana. Hindi humiwalay si Ana.
Kahit hindi siya natitinag, tinanaman niya lang siya ng tingin. Ang tingin ay malamig at matalas na ang kamay ni Victor ay natigil sa hangin, hindi makadapo sa kanya. Tumigil siya sa pagsasalita sa kalagitnaan, parang napadaan sa isang hindi nakikitang konkretong dingding. Siniksik ni Milana nang malapit sa likod ni Victor. Humihinga siya pagkatapos ng pagtakbo sa takong ng sapatos, ngunit agad na nakpose ng madrama, inangusan ang likod at sinisikap na makit ang atensyon ng pinakamatapat na TV kamera. Nakatayo siya ilang metro ang layo mula kay Victor, ang bawat kilos ay nagpapakita na siya ay miyembro ang matagumpay na elite na ito. Parami ng parami ang pakuhang litrato ng mamamahayag, namimiratang ang isang iskandalo. Ngunit hindi pinahintulutan si Victor na tapusin ang mapanawang palabas na ito. Si Tamara Reyes Villanueva ay lumabas mula sa karamihan NGMA bisita, may kumpiyan sa dignidad NG isang babaeng tunay na may hawak sa sitwasyon. Hindi sanay ang asawa ni Igor Villanueva sa pagtitis ng kasinungalingan, at ang murang pagpapanggap na ito ay nagdulot ng pagkasuklam sa kanya. Nakita pa rin ng mamata niya ang ngaluhan na nalaglag, ngunit seryoso at matibay ang muha. Lumapit siya ng malapit kay Victor at, sa isang tiyak na kilos, inyutos, itinulak siya sa isang tabi sa pamamagitan ng isang galaw ng balikat. Si Victor, hindi inaasahan ang lakas ng matandang babae, natitisot at lumayong ng isang hakbang. Nakatayo si Tamara Reyes Villanueva sa tabi ni Ana, parang pinoprotektahan siya sa dumi. Pagkatapos ay ang tingin niya ay nanatili sa si Milana. Dahan-dahan na sinuring niyang mas matandang babae ang batang kababayhan ni Victor mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang malalim na hugis ng dibdib, ang makulay na pulang tela, ang kakit-akit na makeup. Sa tunay na mataas na lipunan, ang mababaing katulad nito ay may espesyal na pangalan at hindi kailanman pinapayagan sa mapribadong club. Ano itong kababalahan? Hindi masyadong malakas ang boses ni Tamara Reyes Villanueva, ngunit dahil sa perpektong pagbigkas, lahat niyang mamamahayag sa loop niyang 10 metro ang nakarinig. Kumipas-kipas si Milana ng kanyang mahabang artificial lashes. Binuksan niya ang bibig para sumagot, ngunit hindi binibigyan ni Tamara Reyes Villanueva ng pagkakataon. Anong uri ng tao ang bastos na babaeng nakakadamit sa abot kayang tela? Namumuot ang asawang ng oligarko, parang umamaoy ng baho. Victor, ganap ka nang nawalan ng isip. Dinala mo rito ang iyong alalay para sa isang seryosong seremonya at inyupo sa tabi ng isang babaeng nagliligtas ng buhay. Tumuktok ang tawanan sa karamihan. Ilang reporter ang nagtawanan ng malakas. Naging pula ang mukha ni Milana. Pampublikong kahihiyan ito malupit, walang pusong at lubos na karapat-dapat. Sa isang kisap mata, nawala ang lahat ng kanyang pagpapanggap. Tumingin siya kay Victor na may naghahanap na tingin, umaasang lalabas siya para ipagtanggol siya. Para ipagtanggol ang kanyang babay. Ngunit si Victor ay nakatingin sa sahig. Wala siyang panahon para sa boss ngayon. Nag-alala siya para sa kanyang sarili. Anak! Kumawi si Tamara Reyes Villanueva patungo sa pintuan ng may pagamak. Huwag mong dudumihan ang hangin sa paligid ni Ana Nicolasa. Ang lugar niya ay sa kalsada, kasama ang mga magalang na tao. Hindi siya nahintay ng sagot. Lumiko si Tamara Reyes Villanueva tumingin sa pinuno NG Seguridad NG Hotel na mabilis na lumapit sa karamihan. Seguridad, mapagutos ang ginutos niya. Palabasin agad ang babaeng ito. Hindi siya nandito. Dalawang malaking security guard na nakasuot ng itim na Amerikano na may earpiece ang agad na lumaban sa kanilang tabi. Hindi sila matseremonyoso, sila ay magapropesyonal. Sanay sa pagsunod sa utos ang stockholder ng walang katanungan. Isa ang mahigpit na humawak sa kanang siko ni Milana na parang bakal, isa pa ang sumunod sa kaliwa. Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo ako. Sumigaw si Milana, sinisikap na makaalpas. Naging masakit ang boses niya. Nagsimula siyang lumaban, ngunit nadulas ang kanyang takong sa makinis na marmol na sahig. Tumaas ang mahal na pulang damit niya, nakalantat ang mga hita. Nawala ang lahat ng elegansya. Naiwan lamang ang kaawa-awang imahe ng isang babaeng gumagawa ng palabas sa harap ng publiko. Victor, gumawa kang gawa, sabihin sa kanila, desperadong sumigaw siya habang ang bodyguard ay may kumpiyansa, halos walang pagsisikap, dinala siya patungo sa labasan ng bulwagan. Hindi itinuwit ni Victor ang ulo. Nakatayo siya na nakayukot, nagpapanggap na hindi niya kakilala ang babae. Inihagis ng flash ng kamera ang kahihiyang paglalakbay ni Milana hanggang sa pintuan. Bumukas ang mabigat na kahoy na pintuan. Dinala siya ng gagard sa malamig na hallway, pagkatapos ay palabas, iniwan siya sa malamig na hangin na may manipis na silk dress lang. Lumalaki ang alingawngaw sa karamihan. Maingay na nag-usap ang mamamahayag, sabik na hinihintay ang mga headline sa susunod na umaga.
Ngunit iyon ang unang muling epektibong suntok. Ang pinakamasama para kay Victor ay nagsisimula pa lamang. Biglang nakawatak-watak ang karamihan ng nabisita at reporter, gumawa ng malawak na koridor. Si Igor Villanueva ay papalapit sa sentro ng kaganapan. Ang oligarkong bilyonaryo ay mahinahon na lumakad. Matigas ang mukha niya parang bato. 2 deputi ang nasa kanyang tabi. Sila ay matatangkat na lalaki na may malami, walang ekspresyong mukha. Naging mas tahimik ang silid. Kahit ang pinakamatapang na mga reporter ay nagpababa ng kanilang nga kamera, nararamdaman ang mabigat at pressing na atmosfera ng tunay na kapangyarihang nakmumula sa lalaking ito. Dumaan si Igor Villanueva sa tabi ni Ana, yumukot ng may paggalang. Lumapit siya ng diretso kay Victor. Ang akwat sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Nakatayo ng tuwid si Villanueva, maluwag ang mabalikat, nagpapalabas ng kalmadong kumpiyansa. Parang nagurong si Victor sa harap niya. Yumuko siya, nakikilos ang nga mata ng walang kontrol, kumikislap ang pawis sano, mabilis at pabigat na humihinga. Parang isang alagad na nahuli sa panggaganap. Bahagyang hinawa NG Pinuno NG Seguridad ni Villanueva N kilos NG Kamay. At ang mega reporter ay maayos na lumayo NG ilang hakbang para magbigay NG dan. Nakiyan si Igor Villanueva patungo kay Victor. Hindi siya nagsalita ng malakas. Nagsalita siya ng mahinahon, halos bumubulong. Ngunit sa humihingal na katahimikan ng silid, ang bawat salita niya ay mabigat at hindi maiwasan. Sa tingin mo ba ay papayag akong isama sa board ang isang taong nakatira sa kalye? Sinabi ang bilyonaryong oligarko. Tuyo at walang buhay ang boses niya. Sa tingin mo ba ang iyong huwad na anggiti at magagandang ulat ay sapat para magsanib ng ating mga assets? Sinubukan ni Victor na lumunok, ngunit tuyo ang kanyang lalamunan. Binuksan niya ang bibig, sinisikap na maksabingan, kahit isang salitang pagtatanggol, ngunit nakulong ang tunok sa dibdib. Para sa paghahanda sa deal na ito, 1 linggo na ang nakalipas ay muling binuksan ng aking security agency ang mga lumang kriminal na kaso, nagpatuloy si Villanueva. Nahanap kami ng impormasyon tungkol sa inyong asawa para maunawaan ang mga panganib na dala ng kanyang record sa parent company. Masusing sinuri namin ang lahat. Napalawak ang mata ni Victor sa takot. Nagsimula siyang dahan-dahang yumiling. Walang kontrol. Nahanap namin ang kopya ng Black Book. Tinanaman siya ni Villanueva ng tingin. Nahanap namin ang mga informal na handwritten analytic report na misteryosong nawala mula sa case file. Sinundan namin ang lumang bank transfer. Alam namin ang lahat, Reyes. Alam naming ninakaw mo ang pera. Ang iyong asawa ay isang banal. Bumaba siya sa impyerno para protektahan ang iyong walang silbing katawan. At ikaw? Sandaling tumigil ang oligarko, tinitingnan ang nanginginig na lalaki sa harap niya ng may pagamak. At ikaw? Walang silbing manlilinlang, isang parasitong nabubuhay sa dugong iba. Hindi ako nakikipakamay sa magnanakaw, at tiyak na hindi ako gagawa ng negosyo sa kanila. Nanginginig ang binti ni Victor, parang lumubog ang lupa sa ilalim niya. Ang buong buhay niya, ang buong imperyo na itinayo niya sa kasinungalingan at pagtataksil, ay gumuguho sa mismong sandaling iyon. Naibukot ang iyong account sa aming bangko. Natapos si Villanueva ang malamig, parang isang tagapagpatupat. Nakablock na ang iyong access cards. Kinansela na ang deal ng pagsasama. Ang nga dokumento ngang pagbibitiwenge yung vice-presidente ay nilagdaan 1 oras na ang nakalipas, ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Tumuwit ang oligarko. Ang madokumentong nakolekta namin ay isinumite sa opisinang pag-usik ngayong hapon. Bukas, makikipagtrabaho ang nga investigador sa iyo tungkol sa mga bagong natuklasang pangyayari. At sa pagkakataong ito, Reyes, walang tutulong sa iyo. Lumiko si Igor Villanueva at tinalikuran siya, parang nawalan na ngang interes. Lumapit siya ng malapit kay Ana, mahinahon na hinawakan ang natitirang kamay niya at hinalikan ito ng may pagmamahal. Ito ay 1 kilos ngang malalim at tapat na paggalang. Pagkatapos, ibinigay ngang oligarko ang kanyang siko sa hasawa niya, si Tamara Reyes Villanueva, at mahinahon silang lumakat patungo sa labasan. Kumalat agad ang balita. Nagsimulang umiwas ang matao kay Victor. Ito ay isang pisikal na paglipat. Ang makatrabahong 1 oras na ang nakalipas, ay nakikipakamay sa kanya, umiinom ng champagne kasama siya at natatawa sa mga biro ni Arkady tungkol sa pagpapatawad ay umatras na ngayon ng may pakasuklam. Lumingon sila, umiwas ng tingin, nagpanggap na hindi pa nila nakita ang lalaking ito. Ang CFO, na si Arkady, maputla ang mukha, ay mabilis na hinila ang kanyang asawa sa katapusan ng silid, para lamang maiwasang malapit sa isang may katong.
Isang puwang ang naliligit kay Victor, isang malawak, walang laman na bilog sa maliwanag na sahig ng marmol. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng ramihang may libo-libo. Nanginginig ang kanyang natuhod, ganap na naubusan ang lakas. Gumuguho si Victor ng mahina. Nakatawa ang kanyang mahal na Amerikano. Tumingin siya pataas kay Ana. Ang mamatang iyon ay wala ng dating pagmamalaki o kayabangan. Puno na sila ng mainit at nalulumbay na takot sa parusa at hindi maiwasang kulungan. Sinubukan niyang maabot siya. Ang nangingining na madaliri niya ay mahigpit na humawak sa sayang eleganteng itim na damit niya. Ana. Bahagyang nagsabi siya. Nabulit ang kanyang boses, nagbago sa isang kaawa-awang pahinga. Ana, mangyaring sabihin mo sa kanila. Magagawa mo iyon. Ana. Huwag mo akong iwan. Pinagpapakahiya niya ang sarili sa harap ng lahat. Ang lalaking nitong umaga ay nagmamataas pa sa kape na ibinubo niya para sa kanya ay ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan, humihingi ng kaligtasan. Tumingin pababa si Ana sa kanya. Sa kanyang nga mata ay walang kasamaan, walang pagtatagumpay, mayroon lamang walang hanggang, malamig na pagkapagot para sa lalaking dating minahal niya. Hindi niya binaltak ang saya mula sa kanyang nga kamay. Umurong lamang siya ng isang hakbang, at ang saya ay dumaustos mula sa mahinang daliri niya. Isang batang veterang nakatayo sa kanyang tabi. Natigilan sa tensyon. Hawak niya ang isang pilak na tray na may ilang kristal na basong hindi pa nabubukas na tsampain. Ang magintong bula ay dahan-dahan na lumabas mula sa ilalim ng baso, pumutok sa ibabaw. Dahan-dahang itinaas ni Ana ang kanang kamay. Sa pamamagitan ng madaliring aliwang kamay, hinipon niya ang manipis, gas-gas na gintong singsing sa singsing na daliri niya. Suot niya ang murang singsing sa kasal ng 10 taon. Binili ito noong unang taon ng kanilang kasal, nang si Victor ay isang ordinaryong manager pa lamang. Hindi niya ito kailanman tinanggal, hindi sa pabrikang damit sa kulungan, hindi sa mga mahabang gabing nakmamasid sa laptop. Naging bahagi na ito ng kanyang buhay, simbolongan niyang dedikasyon at bilanggo. Mahinahon na hinabi ni Ana ang singsing. Ang singsing ay lumabas sa kanyang daliri ng may kaunting resistensya, nagiwan ng magaan na bakas sa balat. Hawak niya ang singsing sa dalawang daliri sa ibabaw ng tray ng waiter. Si Victor, nakaluhod, ay tumingin sa metal ng may madilim na tingin. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Ito ang huling katapusan, hindi na mabago pa. Binukas ni Ana ang daliri. Bumangga ang singsing sa gilid ng kristal na baso ng may mainit na tunog at dumausdos papasok. Bumagsak ito sa ilalim, gumawangang isang linya ng gintong bulangan tsampan. Ganap na nanahimik ang silid. Parang humihinga ang 1,000 tao. Tumingin si Ana ng diretso sa walang laman at desperadong nga mata ng kanyang asawa. Nabayaran na ang aking utang? Victor? Mahinahon at walang emosyong sinabi niya. Ang bawat salita ay parang martilyo. Libre na siya. At libre na rin ako. Paalam. Hindi niya hinintay ang sagot niya. Lumiko si Ana. Ang mamamahayag ay tahimik na nagbigay daan sa kanya, binababa ang kanilang nga kamera. Walang nagtanong pa ngang dagdag na tanong. Lumapit si Svetlana, hinawakan ang kamay niya, at ang dalawang babay ay dahan-dahan, may dignidad, lumakat patungo sa labasan ng Catherine Hall. Sa likod nila, sa gitnang kumikislap at maluho na espasyo, isang lalaking bumagsak at nasira ang nakaluhod. Iniwasan siyang lahat parang hadlang sa daan. Ang bumerangang tadhana, na kanya mismo pinagwawalan 10 taon na ang nakalipas, ay bumalik, winasak ang lahat ng maingat at walang awa niyang itinayo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maliwanag na liwanag ng Abril ay pumuno sa malawak na opisina sa ika-12 palapak ng isang commercial center sa Maynila. Ang mga panoramic windows ay nagbubukas ng view sa lungsod na gumigizing pagkatapos ng matagal na taglamig. Isang mainit at bahagyang mamasa-masang hanging dagat ang bumubulong sa bukas na bintana, nagdadala en amoy ang buhay na lupa at mainit na aspalto. Nakatayo si Ana sa tabi ng bintana, hawak ang isang mainit na tasang sa asa porselanang tasa. Nakasuot siyang eleganteng creamy white na Amerikano, perpektong sukat. Ang tela ay malambot, lalong nagpapahayag ng tuwid na katayuan niya. Ang buhok ay nakaayos ng maayos at elegante, inilalantat ang biyaya ng kanyang lig. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kanyang damit. Ang kanyang nga mata ang nagbago. Wala na ang madilim at laging mapakmatiyak na hitsurang ang isang taong laging nahihintay ng isang bagay na mangyari. Ngayon, ang nga mata ni Ana ay nagliliwanag ng pantay, malalim at napakahinahon na liwanag. Hindi na siya kailangang magtago. Isang buwan na ang nakalipas, ang board ay nakaisa ng iaprubahan siya bilang opisyal na presidente ng Wings of Hope Foundation. Dahan-dahang nagbukas ang pintong opisina,
at pumasok si Svetlana na may manipis na balumbon ng dokumento. Darating ang kotse sa loob ng 20 minuto, abala niyang iniulat, at umupo sa upuan ng bisita. Nagtipon na ang mga reporter sa pangunahing pasukan. Kinumpirma ngang kalihim ng kalusugan ang kanyang pagdalo. Inalis ni Ana ang kanyang sarili mula sa bintana at umupo sa kanyang desk. Natatakot ka ba? Mahinahon na tanong ni Svetlana, masusi na tumitingin sa kanyang kaibigan. Wala akong takot. Ang takot ay nakaraan na. Inilagay ni Ana ang tasa sa trayeng kahoy. Ngayon ay ina-inaugurate natin ang isang bagong cardiac center para sa mga bata. Ito ang hindi namin natutulok ng 3 taon. Masaya na lang ako. Ngumiti si Svetlana, sumiksik sa likod ng kanyang upuan. Alam mo, sa pagtingin ko sa iyo ngayon, hindi ko mapaniwalaan na 6 na buwan na lang ang nakalipas nang ikaw ay nakatira pa sa bato na bilangguan na iyon. Napakahinahon ng proseso ang diborsyo. Inakala ko na susubukan pa niyang makuha ang kahit bahagingang personal mong account. Wala na siyang panahon para sa akin, mahinahon na sumagot si Ana. Hindi nanginig ang kanyang boses nang banggitin ang dating asawa. Nang ibigay ni Igor Villanueva ang mga dokumento sa opisina ng pag-usig. Naibukod ang account ni Victor sa mismong araw na iyon. Ang abogadong nais niyang kunin ay humihingi ng malaking advance, ngunit wala siyang parang ibayad. Ang prenuptial agreement na ipinakmalaki niya ay bumalikwas sa kanya. Nahiwalay kami sa daladalang bawat isa. Ako ang may prako, at siya naman ang may utang niya. Sumisinag siya sa orasan. Oras na bumaba, nahihintay na sila sa amin. Sa parehong oras, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang warehouse complex na nasa ilalim ng konstruksyon, isang malamig na hangin ang sumimoy, nagdadala ng gray tremendous sa hangin. Tumutunog ang mataas na ingayng circular saw, nanginginig ang makinarya. Mahirap na ituwid ni Victor ang kanyang likod, bitaw na ang mga kamay sa hawakan ng chart na puno ng basura. Isang mapuro, nakakasakit na sakit ang nagbibigay pahirap sa kanyang mababang likod. Humihinga siya ng mabilis, pinupunasan ang kanyang nga kamay sa magaral na manggas ang maduming jacket. 47 taon na siya, ngunit ngayon, sa ilalim ng hindi nakpapaumanhing gray na langit, parang 60 taon na ang hitsura niya. Payat at butil-butil ang kanyang mukha. Napakalalim ng madilim sa ilalim ng kanyang nga mata. Hoy, Reyes! Ang bastos na sigaw ng foreman ay nagulat sa kanya. Isang mataba na lalaki na may hard hat ang nakatayo sa konkretong sahig 10 metro ang layo. Ano ka ba't nakatayo ka lang diyan? Nagmamadali tayo. Bumalik ka na sa pagtatapon ng basura. Malapit na ang garbage truck. Pupunta na ako agad. Papunta na agad, paos na sumagot si Victor, muli na namang kinuha ang malamig na metal na hawakan ng chart. Naging magaspang ang kanyang ngapalat dahil sa masakit na makapusan dulot ng mabigat na trabaho. Itinulak niya ang chart sa patas na magatabla. Tumutunog ang ngagulong, lumubog sa putik. Paulit-ulit ang ngaalala ng nakaraang 6 na buwan sa isipan ni Victor, tulad ng isang basak na rekord. Ang kanyang pagkahulog ay mabilis at mapangwasak. Tinupat ni Igor Villanueva ang kanyang pangako. Sinuringang nga investigador mula sa opisina ng pakusik ang lahat ng lumang dokumento, halos nakulong si Victor. Ang pag-expire ng Statute of Limitations para sa ilang partikular na kriminal na pagkakasala at isang plea agreement, kung saan ibinigay niya ang lahat ng lumang kasapwat, ay nakatulong ng kaunti. Ngunit siya ay ganap na bankrupt. Iniutos ng korte na kumitin ang lahat ng kanyang ari-arian para mabayaran ang mga lumang utang at multa. Ang bahay sa Tagaytay, mga mahal na kotse, bank accounts lahat ay naibenta sa auction. Naalala niya ang umaga na iyon, isang araw pagkatapos ang handaan sa Grand Hyatt, nang bumalik siya sa bahay. Pagkatapos ng isang mahirap na pakikipag-usap sa mga abogado, naroon si Milana sa bedroom. Mabilis niyang ginugulong ang mga mamahaling bagay at isisinuksok sa isang malaking maleta. Saan ka pupunta? Tanong niya, hindi pa rin ganap na naunawaan kung ano ang nangyayari. Sa lugar na walang bankrupt, galit na galit niyang nagsalita, kahit hindi man siya tumingin sa kanya. Umalis siya, malakas na nagsirado ang pintuan, dala-dala ang diamond necklace at ang natitirang bahagi ng kanyang pakalalaki. Ang nalumang katrabaho niya ay tumigil na sumasagot ng telepono. Isinali siya ng security agency ng korporasyon sa blacklist. Ang isang lalaki na may ganun kadungis at eskandalo ay hindi na nila kukunin kahit para sa pinakamababang posisyon sa pinakamaliit na kumpanya. Kailangan niyang pakain at tirahan. At kaya, ang dating vice-presidente ng isang malaking korporasyon ay napilitang pumunta sa isang mahirap na construction site sa labas ng lungsod, nagdadala ng nga bato para sa maliit na sahel. Napakahabang ng araw ngang trabaho.
Nang sa wakas ay pinahintulutan ng foreman ang pag-ayos ng nga kagamitan, halos hindi na makatayo si Victor. Nagbihis siya sa malamig na mobile home. Inalis ang mabahong work clothes na may pawis at suot ang lumang jacket. Nahirapang lumakat papunta sa bus stop, nakayukot, ang malamiknam nga kamay ay nakatago sa bulsa ng pantalon. Inulan ng ambon ang kanyang muha. Umupa si Victor ng silit sa isang lumang limang palapak na gusali. Amoy ng fermented na gulay, lumang alikabok at pusa ang apartment. Ang tanging muebles ay isang lumaang sofa, isang lumang mesa at isang mataba at nangangalawang old CRT TV na minana mula sa manakaraang nangungupahan. Pumasok siya nang hindi binubuksan ang kisame ilaw, inalis ang maruming sapatos, pumasok sa kusina, kumutkot ng malamig na tubig mula sa gripo at ininom ng buong lakas. Pagkatapos, bumalik sa malumayang sofa, pumungko sa gilid ng upuan. Pinindot ni Victor ang pindutan sa TV. Kumikislap ang screen, nagliwanag sa maputlang liwanag. Nagibalita sa gabi. Patuloy na nagsasalita ang announcer tungkol sa kondisyon ng stock market. Hindi ito pinansin ni Victor. Nakayukot siya sa sofa, nararamdaman ang sakit ng bawat kalamnan ng kanyang pagod na katawan. At ngayon, ang pangunahing balita ngayon, biglang naging mas seryoso ang boses ng announcer. Ngayon, ipinagdiriwang ng kabisera ang pagbubukas ng matagal na inaabangan na bagong Pediatric Cardiac Center, na itinayo ng may buong financial support ng Wings of Hope Foundation. Dahan-dahang, binuksan ni Victor ang kanyang mata. Nagpapakita ngang malawak at maliwanag na parisukat sa harap ng modernong gusalingang salamin at konkreto ang kamera. Nagtipon ang isang karamihan ng mataong may kamera sa pasukan, at mismo sa gitna ng karamihang iyon ay si Ana. Iniokot ng tiyamraman ang kamera patungo sa kanyang mukha. Tumingin si Victor sa screen at nahinto ang pahinga. Sa harap niya ay isang kahangahang maganda, malakas at tiwala na babae. Gumalaw ang banayat na hangin sa gintong buhok niya. Isang magaan at mainit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Hawak niya ang gunting, pinutol ang simbolikong pulang ribon. Tumunog ang palakpak. Bahagyang lumipas ang kamera, isinasakuhanan ng larawan ang taong nakatayo sa tabi ni Ana. Ito ay isang lalaking halos 50 taong gulang, matangkat at maringal, may ilang gintong pilak na buhok sa sentido, nakasuot ng formal na madilim na navy blue na Amerikano. Hindi siya nagpopose sa harap ng kamera, tinitingnan lamang niya si Ana. At sa tingin na iyon ay naglalaman ng malalim at tapat na paggalang, ang kahinahunan at mapanuyang pagpipitagan na nakakasakit kay Victor na masaksihan. At ang gayon, ang salita ay binibigay sa Chief Doctor ng Center, si Dr. Pablo Cruz. Tumunog ang boses ng narito. Kinuhangang lalaki sa screen ang mikropono, ngunit bago magsalita, mahinahon at halos hindi napansin ng mga nakapaligid ay hinipo niya ang kamay ni Ana, parang nagpapakita ngang suporta. Nakaupo si Victor sa malumayang sofa sa isang madilim at mahalumigmik na silid. Ang liwanag ng TV screen ay kumislap sa kanyang tuhod at mangga kamay, nakabitin sa lumang pantalon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo. Tumingin siya sa kanyang makamay magaspang, punit-punit na balat, lumalim na alikabok sa ilalim ng masirang kuko, mga bagong hiwa sa mga kasukasuan. Pagkatapos ay tumingin ulit sa screen kung saan si Ana ay nagliliwanag. Sa sandaling iyon, isang mabigat at malupit na katotohanan ang sumakit sa kanya. Sa loob ng 10 taon, hawak niya sa kanyang nga kamay ang isang tunay na brilyante, malinis. Ang babay nagtiis ng lahat para sa kanya. Isang babay na may kakayahang gumalaw ng bundok, na nagtataglay ng lakas ng loob, katalinuhan at pambihirang dedikasyon. Kanyang asawa iyon. Handang gagawin ng lahat para sa kanya, habang siya mismo ay sistematikong winasak siya, tinapaktapakan siya sa putik, inilabas niya siya sa aparador at nahiya sa kanya. Ipinagpalit niya ang mundong iyon para sa mura at walang kwentang kawalan, para sa maling prestihyo, para sa mga babaeng nabuyo, para sa pagsang-ayon ng mga taong handang samantalahin siya anumang oras. Kung siya ay simpleng nakmahal sa kanya, kung nirerespeto niya siya, ngayon ay nakatayo siya ron, sa tabi niya, nararamdamang puno ng kasiyahan. Sa halip ay nakaupo siya sa isang silid na puno ng insekto, ang nga kamay na may alikabok ng semento. Dahan-dahang dumausdos si Victor mula sa sofa at lumuhod. Umungol ang linoleum na sahig sa ilalim ng kanyang bigat. Inilapit niya ang nusa magaspang na dingding, naka-wallpaper ngang murang papel. Itinataas ang butil-butil at maruruming makamay, at tinakpan ang kanyang mukha nga ito. Nagsimulang matikman ang kanyang dibdib. Isang paus na ungol na puno ang panlulungkot ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Napaluha siya sa desperat na paraan, umiling-iling, nahihirap sa hiya at hindi mapigilan na pagsisisi na magsasama sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Nagtagumpay ang hustisya wala itong naiwan ni aninong ng dati niyang komportableng buhay. Nang gabing iyon,
Lumakad si Ana sa maliwanag at tahimik na hallway ng inpatient ward ng bagong cardiac center. Mga larawang ginawa ngang babata ang nakabitin sa mga dingding, at sa hangin ay amoy ng kristal, malinis na linen, at kaunting bagay na parang tahanan. Mahigpit na ipinagbawal ni Dr. Cruz ang paggamit ng nga produkto na may matapang na amoy na nagpapaalala ng ospital sa pediatric ward. Tumigil si Ana sa harap ng bahagyang bukas na pinto ng ward at lumingon sa loop. Isang batang lalaking halos 5 taong gulang ang nakaupo sa kama, masaya-sayang nagtatayo ng mataas na tore mula sa mga piraso ng toy building set. Makikita ang bandage sa kanyang dibdib sa ilalim ng manipis na pajama. Aba, kumusta ang konstruksyon? Mahinahon na nagtanong si Ana habang pumapasok sa silid. Itinuwid ng bata ang kanyang ulo at ngumiti ng lapat. Ana po, tingnan ninyo ang tore. Magiging mas mataas pa ito kaysa sa akin. Lumapit si Ana. Umupo sa maliit na mesa sa tabi ng kama at mahinahon na hinimas ang blonde na buhok ng bata. Napakagandang tore. Ang mahalaga ay matibay ang pundasyon. Sa gayon ay matitiis nito ang anumang bagyo. Nagsagot-sagot sila ng halos 10 minuto, nakikinig siya sa kwento ng bata tungkol sa makotse at sa paparating na pagpapalabas sa bahay. Nang lumabas siya sa hallway at isara ang pintuan, natakpuan niya si Dr. Pablo Cruz. Sumiksik sa dingding ang chief doctor at pinakmasdan siya. Ang kanyang medical coat ay hindi nakakainit, inilalantat ang formal na Amerikano na suot niya sa seremonya ng pagbubukas. Ang kanyang nga mata, kadalasang pagod pagkatapos ng maraming oras na operasyon, ay ngayon ay puno ng isang kahangahangang mahinahon na init. Mabilis siyang gumagaling, mahinahon na sinabi ni Pablo, inangat ang ulo sa pintuan. Ang katawan ng isang bata ay makakagawa nga himala kung bibigyan mo ito ng pagkakataon. Binibigyan mo sila ang pagkakataong iyon araw-araw, sinabi ni Cruz. Sagot ni Ana, tumingin sa matatalino, hinok na mga mata niya. Halika sa aking opisina sandali, Ana Nicolasa, sinabi niya, lumayo sa dingding. Kailangan nating talakayin ang isang mahalagang bagay. Medyo maliit ang opisina ng chief doctor, punong nga istanta nga espesyalisadong materyales. Nakaayos ng perpekto ang desk. Walang hindi kinakailangang karangyaan, mayroon lamang seryoso at propesyonal na atmosfera ng isang lalaking dedikado sa kanyang trabaho. Isinara ni Pablo ang pintuan sa likod nila. Hindi siya umupo sa upuan na natili siyang nakatayo sa gitna ng silid. Tumigil si Ana na nakaharap sa kanya. Napaligid silang katahimikan, ngunit hindi ito masikip at pagod na katahimikan na sanay siya sa kanyang dati ng tahanan. Ito ay katahimikan ng pag-unawa. Lumapit si Pablo, napakamalapit. Dahan-dahan siyang itinanggal ang kamay at maingat, halos walang bigat, hawak ang kamay ni Ana. Malaki. Mainit ang kanyang kamay, may maikling at malinis na kukong isang surgical doctor. Ang nakamay na ito ay alam kung paano magligtas ng puso. Instingtibo na sinubukan ni Ana na bawin ang kaliwang kamay niya sanay sa pagtago ang kanyang ngapaklat ngunit hindi pinayagan ni Pablo. Hinawakan niya ang kanyang kamay, tumingin sa kanyang pulso, nakita ang puting basak na bakas ang lumang malamig na sugat. Hindi siya lumingon, hindi kumunot ang nu. Sa halip, maingat niyang hinahaplos ang dulo ng hinlalaki sa paklat. Ang haplos na iyon ay naglalaman ng isang napakalalim na kahinahunan na halos mahirapan siyang huminga. Ana. Naging mas mababa at bahagyang paos ang kanyang boses sa emosyon. Tinangnan niya ang mukha niya ng diretso. Ang tingin na iyon ay walang kahit anong awa. Puno itong pagpipitagan at ganap na pagtitiwala. Alam ko ang buong kwento mo, sinabi sa akin ni Svetlana. Nakita ko kung gaano kakatibay sa loob ng maraming taon. Nanahimik si Ana, nararamdaman ang init ng kanyang palat na nagpapainit ng malamig niyang nga kamay mula sa maraming taong paggamit. Hinintay ko ang bagyo sa iyong buhay na lumipas, nagpatuloy si Pablo, bigyang diin ang bawat salita para marinig at maniwala siya. Hinintay na maging libre ka. Matanda na ako, Ana. Alam ko ang halaga ng pagkawala. At alam ko rin ang halaga ng tunay na matao. Hayaan mong maging sandigan kita, maging proteksyon. Hindi kita pahintulutan, sa kahit anong sitwasyon, nasaktan nege sinuman. Ang masalita ay narinig ng simple at matibay, tulad ng isang sumpa. Tumingin si Ana sa kanya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, hindi na niya kailangan pang maging malakas. Hindi na niya kailangan pang magtago, magdepensa, o maghanda para sa susunod na suntok. Sa harap niya ay isang lalaking nakakita ang tunay na siya, nakakita ang kanyang sakit at mga peklat, at itinuturing ang mga ito bilang pinakamagandang bagay sa mundo. Huminga siya ng bahagya, at ang tensyon na nakpasan sa kanya ng maraming taon ay sa wakas ay nawala. Pumapayag ako, Pablo, mahinahon ngunit maliwanag na sumagot siya.
Inalis nila ang ospital sa pamamagitan ng entrance para sa mga empleyado ng ang siksik na liwanag ng taksibol na pagsapit ng gabi ay nakabalot na sa lungsod. Inilaw gintong liwanag ng ilawdaan ang berdeng nga sanga mula sa dilim. At biglang nagsimulang umikot ang mga puting niyebe sa hangin. Ito ay huli at malambot na snow ng taksibol. Ang malalaki, magaan na niyebe ay sumayaw sa ilalim ng nga ilawdaan, bumagsak sa aspalto at agad na natunaw nagiwan ng sariwang, dalisay na amoy na halos hindi ka panipaniwala. Ang nibang ito ay hindi nagdadala ng ginaw. Mukhang simbolo itong kalinisan, nahugas ng huling bakas ng isang mahirap na nakaraan. Tumigil si Ana sa teraseng gusali, naakit ngam nga niyebeng nahuhulog. Isang malamig na simoy ngang hangin ang kumalmot sa kanyang lig. Agad pagkatapos, isang makapal, mainit na men's jacket ang nakabalot sa kanyang balikat. Nakatayo si Pablo sa tabi. Maingat na binalot siya sa kanyang damit, mahigpit na hawak ang kanyang braso ng may pagmamahal, inilapit siya ng mahigpit sa kanya. Amoy niya ang sariwang hangin at isang mapagkakatiwalaang kagandahan ng lalaki na palagi niyang pinapanabik. Itinuwit ni Ana ang kanyang mukha paakyat. Ang niyebe ay bumagsak sa kanyang ngapilik mata at natunaw sa kanyang pisngi. Malalim niyang hininga, pinuno ang kanyang ngabaga nga malamig at sariwang hangin ng taksibol. Nararamdaman niya ang init ng lalaking nakatayo sa tabi niya. Alam niya na sa likod niya ay isang malaking, maliwanag na gusali, kung saan kahit ngayon, ang mapuso nga naligtas na bata ay patuloy na tumitibok. At sa likod niya, sa malayo at hindi na maaring balikan na nakaraan, ay ang isang nagbayat ng buo para sa lahat ng pagtataksil. Ngumiti si Ana. Napagtanto niya na tanging sa sandaling iyon, nakatayo sa ilalim ng niyebeng ng taksibol, ang tunay na masayang buhay niya ay nagsimula. Nagtagumpay ang hustisya, at nagdala ito ng kapayapaan. Nais naming malaman ang inyong nararamdaman pagkatapos mabasa ang kwentong ito. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ng ating pangunahing babay? Mapapatawad ba ninyo ang pagtataksil na iyon, o alisin ninyo ang taong iyon sa inyong buhay magpakailanman?